Tahimik ang umagan iyon sa mansyon ng mga Alvarado sa Tagaytay. Malamig ang hangin, kumikislap ang hamog sa damuhan, at sa malayo, tanaw ang napakalawak na lupain na pagmamay-ari ng pamilya. Sa hardin, may isang German Shepherd na nakahiga sa gilid ng veranda. Si Dante. Nakapikit ang mga mata, pero alerto ang tainga, parang hinihintay ang pamilyar na yapak ng kanyang amo. Bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Lyra. Naka-sweatpants at maluwag na t-shirt. Hawak ang mug ng mainit na tsaa. Maputi siya, maamo ang muka, ngunit halata ang pagod sa ilalim ng mga mata. Umupo siya sa silyang ratan, huminga ng malalim, at marahang tinapik ang hita. "Dante, halika na!" tawag niya. Agad tumayo ang aso, umupo sa tabi ni Lyra, at pinahiga ang ulo sa tuhod nito. Napangipi si Lyra. Marahang hinagot ang balahibo ni Dante. "Sa'yo na lang talaga ako nakakapaglabas ng sama ng loob." "Ano?" bulong niya. "Ikaw lang tong laging andito." Mula sa loob ng bahay narinig ang pagmamadaling yabag ni Yaya Marga. Lumabas ito dala ang cellphone ni Lyra. "Ma'am Lyra, tumatawag po si Sir Sev." Anito, bahagyang hingal. Napatingin si Lyra sa relo. 7:00 pa lang, pero alam niyang ilang oras nang gising ang asawa niya. "Sige, Marga, akin na," sagot niya. Kinuha niya ang telepono at sinagot ang tawag. "Hello, Sev?" Maingat niyang sambit. May bahagyang ingay sa background. Parang nasa kotse o opisina na agad ang lalaki. "Lyra, good morning. Pasensya na, may emergency meeting. Hindi na ako makakauwi para sa breakfast." "Sabihin mo na lang kay Marga na ihanda yung papeles na kailangan ko mamaya. Dadalhin ni Kiana dito sa boardroom." Napakagatlabi si Lyra. "Akala ko, magbe-breakfast tayo ngayon. Sabi mo kahapon, babawi ka." Sandaling natahimik sa kabilang linya. "Alam kong nangako ako, pero hindi ko kontrolado to. Nasa kamay ng mga investors ang project na to, Lyra. Pag hindi ko pinuntahan, mawawala sa atin ang buong deal." Ako kami." Hindi niya napigilang itanong. Sabay tingin kay Dante na tila nakikinig. "Hindi naman kita nakakalimutan." Mabilis na sagot ni Sev. "Ginagawa ko to para sa atin, para sa future natin. Sige na, I'll make it up to you, I promise. I love you, Lyra." "I love you too," mahina niyang sagot. Ngunit ramdam niyang may nakabaon na pinik sa dibdib. Pagkababa ng tawag, bumuntong hininga siya. Umupo si Marga sa kabilang silya. May dalang tray ng pandesal at palaman. "Ma'am, kain po muna kayo. Alok nito. Alam ko pong busy si Sir pero nandito naman po kami, tsaka si Dante." Napangiti si Lyra kahit pilit. "Oo nga, Marga. Kung wala kayo, siguro matagal na akong nabaliw sa laki ng bahay na to." Sa malayo, may nakitang nagdidilig sa hardin. Si Ponso, ang harbinero. May edad na ito, sunog sa araw ang balat, ngunit laging masigla kapag tungkol sa halaman ng usapan. "Good morning po, ma'am," sigaw nito. Blooming na naman po ang mga bulaklak nyo. Mas bagay kung may batang tumatakbo sa gitna niyan." May kumurot sa puso ni Lyra. Matagal na niyang pangarap iyon, ang may batang tumatakbo sa damuhan, humahabol kay Dante, tumatawa sa ilalim ng araw. "Sana nga no, Ponso," sagot niya. Sana dumating din yung araw na yon. Sa loob ng mansyon, sa isa sa malalaking silid, nakasabit ang mga larawan ni Lyra at Sev nung araw ng kanilang kasal. Simple pa ang ngiti ng lalaki nun. Hindi pa mabigat ang noo. Wala pang linya ang noo, nagawa ng puyat at problema. Sa tabi nito, may larawan nila sa unang bahay na inuupahan nila noon bago pa sila yumaman. Masikip pero puno ng halakhak. Ngayon, mayaman na sila. May mga mamahaling kotse sa garahe, may chef sa kusina, may driver na si Rodel na laging naghihintay ng utos, may sariling gym, may malalaking chandelier sa sala. Pero sa pagitan ng lahat ng ito, may lumalaking puwang na hindi maipaliwanag ni Lyra. Bandang tanghali, dumating ang sasakyan ni Anton Del Mundo, ang business partner ni Sev. Bumaba ito, nakasuot ng mamahaling suit, may hawak na paper bag. "Ma'am Lyra," bati nito pagpasok sa sala. "Nandyan si Sev?" Umiling si Lyra na may ngiting pagod. "Wala, nasa office na naman. Hindi na nga nag-breakfast dito. Maaga ang meeting daw." "Ay sayang," sagot ni Anton. "May dala sana akong kape na gusto niya. Pero para sa inyo na lang to." Iniabot niya ang paper bag. "Narinig ko kay Kiana, birthday daw ng mama ni Seb bukas. Pupunta ba kayo sa probinsya?" "Oo," tango ni Lyra. "Si Mama Lourdes miss na kami.
Lalo na si Sev, pero hindi ko alam kung gaano siya matatagal doon. Habang nag-uusap sila, mabilis na tumakbo si Dante papalapit. Inamoy ang binti ni Anton. "Uy Dante, ikaw na naman!" Natatawang sabi ni Anton. "Sigurado akong ikaw ang tunay na bantay nitong mansyon, hindi yung mga guard sa gate. Mas loyal pa yan sa ibang tao," biro ni Lyra na may halong katotohanan. Kinahaponan, umuwi si Sev na pagod ang mukha, bitbit ang laptop at makapal na folder. Pagkapasok pa lang sa pinto, sumalubong agad si Dante. Umakyat pa ang dalawang paa sa pantalon niya. "Hey Dante!" Mahina siyang natawa, hinagod ang ulo ng aso. "Ikaw na lang yata ang sobrang saya pag nakikita ako." "Aba, selos naman ako dyan," sabat ni Lyra, nakapamewang pero may lambing. Lumapit si Sev at magaan siyang hinalikan sa noo. "Sorry love, grabe lang talaga yung araw po. Pero bukas, aalis tayo, di ba? Pupunta kay mama, bawi ako sa'yo ron." Umupo sila sa hapagkainan. Kumpleto ang ulam. Inihaw na salmon, sinigang na hipon at paboritong binisang gulay ni Sev. Tahimik silang kumain sa una. Tanging kaluskos ng kubyertos ang maririnig. "Sev, maingat na bungad ni Lyra. Napag-usapan na ba natin ulit yung tungkol sa baby?" Sandaling tumigil si Sev sa pagsubo. Umayos ito ng upo, umiiwas ng tingin. "Lyra, ilang beses na tayo nag-try. Ilang beses na tayong na-disappoint. Nagpa-check up ka na sa kung sino-sinong doktor. Baka hindi pa talaga panahon." "Hindi pa? O ayaw mo lang maglaan ng oras?" May pait sa boses ni Lyra. "Lagi na lang kumpanya muna, meeting muna, project muna." Hindi agad nakasagot si Sev. Sa halip, pinunasan niya ang bibig gamit ang napkin. Saka marahang nagsalita. "Lyra, hindi madali ang pinapasok ko. Kung mawawala tong mga project, hindi lang tayo ang maaapektuhan, pati mga empleyado, mga pamilya nila. Hindi pwedeng basta ko na lang iwan." "Alam ko yun," sagot ni Lyra, namumuo ang luha sa mata. "Pero Sev, ako naman to, asawa mo. Gusto ko rin namang maramdaman na kasama mo ako sa pangarap ko, ang magkaanak, ang magkapamilya na hindi lang nasa larawan." Tahimik. Si Dante na nakahiga sa tabi ng mesa ay bahagyang umungol, parang nakikisalo sa bigat ng hangin. Tumayo si Sev at lumapit kay Lyra. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ang kamay. "Hindi kita nakakalimutan, Lyra. Hindi ko sinusuko yung pangarap natin na magkaanak. Natatakot lang akong piguin ka ulit." "Natatakot akong? Baka ako ang problema, hindi ikaw." Ibinaba niya ang tingin. Mahina ang boses. "Lahat kaya kong labanan sa negosyo. Pero pagdating sa ganito, parang wala akong kontrol." Napatingin si Lyra sa kanya, nagulat sa pag-amin. "Sev, magpa-check up ulit tayo," tuloy ni Sev. "Kung ano man ang kailangan, gagawin natin. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa ating dalawa. At magbabawas ako ng biyahe. Mas madalas na akong uuwi ng maaga. Hindi ko nahahayaang masanay ka na ako lang wala rito." Mahigpit na niyakap ni Lyra ang asawa. Sa gilid, tumayo si Dante at umakyat ang dalawang paa sa upuan. Parang gusto ring sumali sa yakapan. Napatawa silang dalawa, kahit basa pa ng luha ang mga mata. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lyra na nakapulupot kay Sev, bumaba si Dante sa garden, umupo sa gitna ng damuhan at tumingala sa buwan. Tahimik ang paligid, pero parang may pinaghahandaan ng katahimikan na hindi pa nila alam. Sa tahanang may lahat, may kulang pa rin. Pero hindi nila alam na ang puwang na iyon ay malapit ng mapuno ng isang munting buhay na magbabago sa direksyon ng buong mundo nila. Mabilis lumipas ang mga buwan matapos ang gabing nag-usap ng seryoso sina Sev at Lyra. Sa unang pagkakataon, matapos ng matagal na panahon, sabay silang pumunta sa klinik ni Dr. Regina Solano. Hawak ni Sev ang kamay ni Lyra habang naghihintay sa labas ng ultrasound room. At sa gilid ng upuan, nakahiga si Dante, pinayagan ng guard sa baba dahil kilala na ang mag-asawa sa ospital. "Ready ka na?" bulong ni Sev, pilit na nakangiti. "Hindi ko alam kung ready, pero umaasa ako," sagot ni Lyra, hawak-hawak ang laylayan ng blouse niya. Lumabas si Dr. Regina, naka-eyeglasses at may hawak na folder. "Mrs. Alvarado, kayo na po. Sama na rin kayo, Mr. Alvarado." Malumanay nitong yaya. Pagpasok nila sa loob, malamig ang silid.
Pinahiga si Lira sa kama, kinabahan habang nilalagyan ng gel ang tiyan niya. Tahimik ang lahat nang magsimulang gumalaw ang probe sa kanyang balat. Ilang segundong puno ng kaba, saka narinig nila ang mabilis na tunog ng tibok ng pusong napakabilis pero buhay. Ito ang unang beses na napahagulhol si Lira sa halong saya at takot. "Sev, naririnig mo yon?" Nanginginig na tanong niya. "Oo, love," sagot ni Sev. Pinupunasan ang luha sa pisngi niya. "Anak nating yan," ngumiti si Dr. Regina. "Congratulations, may heartbeat na tayo." Pero, bigla ring seryoso ang mukha niya. "May ilang bagay lang akong gustong bantayan habang lumalaki ang baby. Kakailanganin natin ng mas madalas na check-up, okay?" Nagkatinginan si Sev at Lira. Doon pa lang sumilip na ang munting anino ng pangamba. Sa sumunod na mga buwan, naging rutina ang biyahe nila sa ospital. Tuwing may check-up, may hawak na maliit na stuffed toy si Lira para sa baby. At si Sev naman, sinisikap laging sumama kahit nag-aalburudo ang schedule niya. Si Dante naiwan sa mansyon, laging nasa pintuan kapag umaalis ang sasakyan. Tumitilao, parang hindi sang-ayon na umaalis ang amo. Isang hapon, pagkatapos ng ikatlong ultrasound, pinaupo sila ni Doktor Regina sa loob ng maliit nitong opisina. Nasa mesa ang ultrasound images, parang siyahing papel na may mapuputing hugis. "Lira, Sev," mabigat na bungad niya. "Napapansin naming hindi regular ang tibok ng puso ng baby niyo. Hindi pa ito final diagnosis, pero gusto ko kayong i-refer sa isang pediatric cardiologist, si Dr. Honesto Vergara. Isa siya sa pinakamahawan sa field na to." Napakapit si Lira sa braso ni Sev. "Delikado po ba, Dok?" "Hindi pa natin masasabi ng buo. Maaga pa, pero mas mabuti nang maaga natin siyang mabantayan," paliwanag ni Dr. Regina. "Ang importante ngayon, alagaan mo sarili mo. Iwas sa stress, sapat na tulog, maayos na pagkain." Paglabas nila ng klinik, parang biglang lumungkot ang langit sa labas, kahit maliwanag pa ang araw. Habang naglalakad sila papuntang parking, tahimik lang si Sev. "Sev," mahinang tawag ni Lira. "May sakit ba ang anak natin?" "Hindi pa natin alam," sagot ni Sev, pero ramdam niyang gusto na ring gumuho. "Pero hindi tayo susuko, okay? Hindi ako bibitaw. Kahit gaano pang mahal, kahit ilang doktor pa, lalaban tayo." Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ni Marga, Ponso at Dante. Yumakap si Lira sa aso ng mahigpit, parang doon ibinubuhos ang lahat ng takot. "Magiging okay ka, baby," bulong niya habang nakahawak sa tiyan. "Hindi ka namin iiwan." Lumipas ang mga linggo, lalo pang umugong ang balita sa pamilya nang kumpirmahin ng test na may congenital heart defect ang sanggol. Pinaupo sila ni Dr. Honesto sa conference room ng ospital. May diagram ng puso sa puting board sa likod niya. "Ang puso ng baby niyo," paliwanag niya. Itinuturo ang ilang bahagi sa diagram. May butas at ilang hindi normal na daluyan ng dugo. May mga paraan tayo para gamutin, pero magiging mahaba at sensitibo ang proseso. Kailangan nating maging handa, medikal, emosyonal at pinansyal. "Dok," pabulong ang boses ni Lira, "mabubuhay po ba siya?" Tumingin si Dr. Honesto sa kanila ng derecho. "Hindi ko kayang mangako, pero hindi ko rin siya susuguan. Kung kaya nating pagdaanan ng mga operasyon sa tamang panahon, may pag-asa. For now, nakasalalay sa pagbabantay natin sa mga susunod na buwan." Mula noon, mas naging maingat si Lira. Hindi na siya gaanong lumalabas. Bihira na sa mall, bihira sa social gatherings. Ang mundo niya ay naging kwarto ng mansyon, garden na nilalakaran ni Dante at mga follow-up check-up. Si Sev naman, pilit na binabalanse ang lahat. Kahit sinusubukang bawasan ang trabaho, hindi niya maiwasan ang mga tawag ni Kiana tungkol sa meeting sa investors o ang mga email mula kay board member Carmela Uy na palaging reklamo ang tono. "Severino, we are losing ground," ani Carmela sa isang tawag habang nasa parking si Sev ng ospital. "Kung hindi ka magiging agresibo, mauuna sa'yo si Rex Valderrama. Hindi pwedeng lagi kang nasa ospital." Tita Carmela, pigil ang inis niyang sagot. "Anak ko ang nasa ospital. Anak ko, hindi to simpleng check-up lang." "Alam ko, pero kailangan mong maging realistic," sagot ni Carmela. "Maraming umaasa sa iyo sa kumpanyang to. Imbabagsak tayo, hindi lang pamilya mo ang tatamaan." Napapikit si Sev.
Hinilot ang sentido. Gagawin ko ang kaya ko sa umpanya. Pero inuuna ko mayon ang anak ko. Sana maintindihan niyo yon. Binaba niya ang tawag bago pa lumala ang usapan. Saglit siyang nanatili sa loob ng kotse, tahimik, bago tuluyang bumaba at bumalik sa loob ng ospital. Sa koridor, sinalubong siya ni Nurse JC. Sir Sev, andyan po si Ma'am Lira sa ultrasound room. Medyo kinakabahan po. Baka gusto niyo nang pumasok. Nagmamadali siyang lumapit. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga si Lira. Hawak ang tiyan. Pinapakinggan ang beat ng maliit na puso sa speaker. Nilingon siya ni Lira. May luha sa mata. Sev, buhay siya. Pabulong niyang sabi. Nakangiti kahit nanginginig. Naririnig mo yon? Ang bilis-bilis. Pero buhay. Lumapit si Sev, hinawakan ang kamay niya. Oo, naririnig ko. At habang tumitibok yan, hindi tayo hihinto. Lira. Makalipas pa ang ilang buwan, dumating ang araw ng panganganak. Maagang-maaga silang dinala ni Rodel sa ospital. Si Dante, naiwan sa mansyon, nagwawala sa gate, kinakalmutang bakal. Tila ayaw pakawalan ang sasakyan. Kinuha siya ni Ponso at niyakap. Babalik sila, Dante. Bilong ni Ponso. Babalik sila na may kasamang munting amo mo. Sa ospital, abala ang mga nurse sa pagpasok ni Lira sa delivery room. Si Sev, naka-scrub suit, nanginginig ang kamay habang hawak ang face mask. Sa gilid, naroon si Dr. Regina at ang team nito. Ready ka na, Lira? Ani Dr. Regina. Kayang-kaya mo to. Humigpit ang hawak ni Lira sa kama. Para sa'yo to, baby. Para sa'yo to. Bulong niya bago sumigaw sa unang malakas na pag-ire. Umakyat at bumaba ang oras sa gitna ng kirot at dasal. Ilang beses niyang narinig si Dr. Regina na naguutos. Ilang beses narinig si Sev na sumasabing, "Kaya mo yan, love. Nandito lang ako." Hanggang sa biglang sumunod ang mahinang iyak ng sanggol. Hindi kasing lakas ng karaniwang naririnig sa mga pelikula. Pero malinaw, isang maliit na iyak na parang kay hina pero sapat para pahintuin ang mundo ni Lira at Sev. "Baby girl," sabi ng isang nurse, sabay tingin kay Dr. Honesto na nakabantay sa gilid. Agad nilang dinala ang sanggol sa maliit na higaan. Sinalubong ng liwanag ng incubator at lamig ng ospital. "Sir, ma'am," taliwanag ng nurse, "kailangan po siyang dalhin agad sa NICU. Kailangan siyang ikonekta sa mga machines para ma-monitor ang puso at paghinga." Hindi man lang nila nakuhang buhatin ng matagal ang anak. Isang mabilis na sulyap, isang dampi sa maliit na pisngi, tapos nawala na ang sanggol sa paningin nila. Tinangay ng mga kamay na sanay na sa mga kritikal na sitwasyon. "Anak natin yon, Sev." Umiiyak na sabi ni Lira habang pinupunasan ng nurse ang pawis at dugo sa noo niya. "Si Eliana. Eliana ang pangalan niya, di ba?" "Oo," sagot ni Sev. Pinipigilan ang sariling humagulhol. "Si Eliana, gift from God. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, pero hindi tayo bibitaw sa kanya." Sa unang gabi sa NICU, sa likod ng salamin, magkatabi silang nakatayo, nakamasid sa maliit na sanggol na nakabalot sa tubes at wires. May mga tunog ng makina, may mga ilaw na kumikindat. Nakalagay sa maliit na label sa incubator, Eliana A. Alvarado. Ang liit-liit niya na mamanghang bulong ni Lira, kasabay ng luha. Pero ang tapang, tahimik na tumango si Sev. Inside nagumpisang mabuo ang panibagong laban na hindi kayang saluhin ng pera o titulo. Laban na araw-araw nilang haharapin. Mula sa gabing iyon, sa tabi ng salamin, sa ilalim ng malamig na fluorescent lights, sa piling ng sanggol na hindi nila hahayaang sukuan kahit kailan. Malamig ang amoy ng disinfectant sa hallway patungong NICU. Halos kabisado na ni Lira ang bawat bitak ng tiles, bawat ilaw sa kisame, bawat tunog ng monitor na humihiwa sa katahimikan ng ospital. Sa bawat hakbang niya, may kasamang dasal. Sana okay si Eliana, sana stable, sana walang masamang balita ngayon. Paglapit niya sa salamin ng NICU, agad niyang hinanap ang maliit na incubator sa dulong bahagi. Nandoon pa rin si Eliana, halos kasing laki lang ng mga braso niya, napapalibutan ng mga tubo at wire. May maliit na teddy bear sa gilid,
Regalong ibinigay ng janitress na si Rowena isang gabi nang makita nitong umiiyak si Lyra sa hallway. "Good morning, baby." Mahina niyang usal, idinidikit ang palad sa salamin. Nandito na ulit si Mama. Lumapit si Nurse JC, may hawak na clipboard. "Ma'am Lyra, good morning po. Medyo okay naman po si Baby Eliana kagabi. May ilang pagbabalang sa oxygen level, pero na-manage na namin." Napalingon si Lyra, agad kumapit sa pag-asang iyon. "Talaga, JC? Wala nang bagong problema? Meron pa rin po tayong ilang kailangang bantayan," sagot ni JC. Tapat pero maamo. Pero mas kalmado po ang vitals niya ngayon kumpara noong nakaraang linggo. Umupo si Lyra sa maliit na bangko sa gilid. Hindi inaalis ang tingin kay Eliana. Kahit hindi niya mahawakan ng direkta, pakiramdam niya ay konektado ang bawat hinga niya sa bawat kislot ng dibdib ng anak. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Sev. Suot pa ang long sleeves na may bahagyang gusot, halatang diretsyong galing sa opisina. Bitbit niya ang isang paper bag. "Hey," bati niya, hinalikan sa pisngi si Lyra. "Nagpa-deliver ako ng breakfast. Nagkape ka na ba?" Umiling si Lyra. "Hindi pa, wala ako sa mood kanina." Huminga siya ng malalim. "Pero salamat." "Kumain ka muna. Mukhang hindi ka na naman natulog." Umipo si Sev sa tabi niya. Pinagmamasdan ng anak. Sandaling naghari ang katahimikan. Ang tanging tunog ay ang rhythmic beep ng monitor. "Kamusta siya ngayong umaga?" tanong niya. "Medyo mas okay daw," sagot ni Lyra. "Pero sabi ni Dr. Honesto, kailangan pa rin ng mas maraming test. May sinabi siya tungkol sa possible na operasyon pag medyo lumakas-lakas na ang kaawan niya." Napakuyom ang kamao ni Sev. "Gawin natin lahat. Ayoko nang marinig ulit yung salitang wala na kaming magagawa mula sa kahit sinong doktor." Biglang dumating si Dr. Honesto. May dalang folder. "Good morning," bati niya. Sabay abot ng ngiti na may halong pag-alala. "Severino, Lyra, pwede ba tayong mag-usap sandali sa family room?" Nagkatinginan ang dalawa. Kahit ilang beses na silang naanyayahan sa family room, hindi pa rin nawawala ang kaba sa tuwing naririnig ang salitang iyon. Parang maliit na forte kung saan hinahatulan ang pag-asa. Sa loob ng family room, naupo sila sa bilog na mesa. Binuksan ni Dr. Honesto ang folder at inilabas ang ilang resulta ng tests. Ganito ang sitwasyon, bungad niya. Patuloy na nakikita sa mga pagsusuri na mahina pa rin ang baga at puso ni Eliana. May mga gamot tayong ibinibigay para tulungan siya, pero hindi ganun kabilis ang pagtugon ng katawan niya. Napakagat-labi si Lyra. "Dok, anong ibig sabihin? Mas lumalala po ba?" "Hindi rin," maingat na sagot ng doktor. "Nasa gitna tayo. Hindi siya gumagaling ng mabilis, pero hindi rin siya tuluyang bumabagsak. Ang problema, kapag humaba ng humaba ang ganitong estado, napapagod ang katawan ng sanggol." Sumandal si Sev sa upuan, hawak ang sentido. "So anong pwede pa nating gawin?" "Tuloy-tuloy pa rin tayong magbibigay ng suporta sa puso at baga niya," paliwanag ni Dr. Honesto. "May plan din tayo for staged surgeries sa tamang panahon. Pero kailangan nating aminin na kritikal ang lagay niya. Ayoko magpanggap na madali ito." Tumulo ang luha ni Lyra. Pero hindi na ito humagulgol. Parang wala ng lakas. "Bok, ayaw ko siyang bitawan." "Hindi rin namin siya binibitawan," sagot ni Dr. Honesto, seryoso. "Pero gusto kong maging handa kayo sa lahat ng posibilidad. Hindi dahil sinusuko natin siya, kundi dahil kailangan nating maging matatag. Lalo na kayo." Paglabas nila ng kwarto, sakay ng elevator pabalik ng NICU. Tahimik lang si Sev at Lyra. Sa loob ng bakal na kahon, parang doon nakapiit ang lahat ng takot nila. "Natatakot ako, Sev," bulong ni Lyra. "Paano kung isang araw, mawala siya habang nakatalikod lang ako?" "Hindi ako papayag," mariing sagot ni Sev. "Kung kailangan ko magpatayo ng buong ospital para sa kanya, gagawin ko." Kinagabihan, bumalik si Sev sa opisina. Doon, sinalubong siya ng tambak na email at mga mukha sa Zoom meeting. Sa malaking screen, naroon si Carmela Uy, seryosong nakatingin. Habang sa kabilang gilid ay si Vito, ang CFO. "Severino," panimula ni Carmela, "we need to talk about the numbers. Bumagsak ang dalawang proyekto sa Cebu at Davao. The investors are asking questions. You're too distracted." "Oh, galing ako sa NICU," malamig na sagot ni Sev. "Hindi lang distraction ang anak ko, Carmela. This is business.
Giit ng babae, hindi pwedeng emosyon ang magpatakbo ng kumpanya. Sinasabi mo yan kasi hindi ikaw ang nanonood sa anak mong may tubo sa ilong. Mariing putol ni Sev. Hindi mo nakikitang bawat beep ng machine. Pwedeng huli na. Sumingit si Vito. Mahinahon. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo. Hindi mo kailangang pumili. Pwede tayong mag-restructure ng schedule. Mag-delegate ng ibang responsibilities. Pero kailangan pa rin natin ng major decision maker sa critical na deals. Napayuko si Sev. Alam niyang may punto sila. Pero alam din niyang may hangganan ang kaya niyang hatiin na sarili. Magbabalik ako sa full operations, sabi niya sa huli. Pero may kondisyon. Walang project na tatapak sa integridad ng kumpanya. Wala tayong papasuking deal kasama si Rex na wala sa tama ang terms. At kapag kailangan ako ng anak ko, wala ni isa sa inyo ang pipigil sa akin umalis. Nagpalitan ng tingin sina Carmela at Vito. Sa huli, tumango si Vito. Kung yan ang kailangan, susuportahan ka namin. Basta magtutulungan tayo sa damage control. Sa mangsyon naman, si Dante ay laging nasa veranda sa gabi. Nakatingala sa gate na parang hinihintay ang sasakyang bumabalik galing ospital. Minsan, nakikitang umiikot-ikot ito sa kwarto ni Lyra kapag umuuwi ang babae para maligo at magpalit ng damit bago muling bumalik sa ospital. Isang gabi, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, nakatulog si Lyra sa bench sa hallway ng ospital. Hawak-hawak ang maliit na larawan ni Eliana na kinunan ng nurse sa loob ng NICU. Nagising siya nang maramdaman ang balikat niyang tinatakpan ng jacket. Ayos ka lang? Tanong ni Sev, nakaupo sa tabi niya, basang-basa pa ang buhok. Akala ko hindi ka na darating, tugon ni Lyra. Tapos na yung late meeting, sagot ni Sev. Ikaw agad ang pinuntahan ko. Sabay silang tumayo at sumilip sa NICU. Nang gabing iyon, medyo mas tahimik ang mga makina. Mas maayos ang kulay ng mukha ni Eliana, kahit may tubo pa rin siya. Parang kalmado siya ngayon, bulong ni Lyra. Siguro ramdam niyang nandito tayo, sagot ni Sev. Sa mga sumunod na araw, naging routine na ang buhay nila. Umaga sa bedside ni Eliana. Hapon sa gitna ng papeles at meeting. Gabi sa pag-iyak, pagdarasal o tahimik na pagkakaupo sa hallway. Ang mga nurse, mga guard, si Rowena, si Dr. Regina at si Dr. Honesto. Lahat naging bahagi na ng maliit nilang mundo na umiikot sa ICU. Pero sa likod ng lahat ng pag-asa at pagkabanaag ng ginhawa, unti-unting napapansin ng mga doktor at nurse na hindi pa rin umaabot sa gusto nilang antas ang pagbuti ng kalagayan ni Eliana. May mga gabi na bigla na lang babagsak ang oxygen level. May biglang alarm ng monitor na magpapatakbo kay Nurse JC sa incubator. May mga araw namang parang wala ng problema, para lang bumalik ulit ang kaba kinagabihan. Doon unti-unting tumubo sa isip ni Doktor. Honesto ang pinakamabigat na tanong na ayaw man niyang itanong, kailangan pa rin niyang ihanda. Hanggang kailan nila kayang hintayin ang himala bago harapin ang pinakamasakit na posibilidad? At sa dahan-dahang pag-ikot ng mga araw sa ICU, papalapit ng papalapit ang araw na iyon. Hindi na mabilang ni Lyra kung ilang beses nang tumunog ang alarm ng monitor ni Eliana sa gabing iyon. Parang wala nang pahinga ang kaba sa dibdib niya. Kapag humina ang tunog, takot siya. Kapag lumalakas, takot pa rin. Sa bawat pagtakbo ni Nurse JC papunta sa incubator, napapapikit siya at napapabulong ng dasal. Ma'am, stable na po uli, paliwanag ni JC matapos ang isa na namang emergency adjustment. Pero kailangan na po talaga nating pag-usapan ang ilan sa mga susunod na hakbang kasama si Doc. Hindi agad sumagot si Lyra. Nakapulupot lang ang mga daliri niya sa gilid ng upuan, parang doon nakasabit ang natitirang lakas. Dumating si Sev kinagabihan, gusot ang polo at may bakas ng puyat sa ilalim ng mata. May tumawag sa akin si Doc, bungad niya, mahina ang boses. Pinapunta tayo sa family room mamaya. Kailangan daw tayong mag-usap ng seryoso. Nabugahan ni Lyra ng hangin ang bibig niya, halos mawala ng boses.
Sev, kapag sinabing seryoso, hindi ba't laging masama yung kasunod? Hindi natin alam, sagot ni Sev, kahit alam niyang pareho lang silang may kutob. Pero sabay nating haharapin. Makalipas ang ilang minuto, tinawag sila ni Nurse Matilde. Ma'am, sir, hinihintay na po kayo ni Doc Honesto. Sa family room, tila mas malamig kaysa dati. Nandoon si Doktor Honesto, nakaupo, hawak ang makapal na folder. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Dr. Regina at ang isa pang espesyalista. Umupo sila Sev at Lira sa tapat niya. Magkahawak ang kamay, ngunit parehas nanginginig. Severino, Lira, maingat na panimula ni Dr. Honesto. Alam kong ilang buwan na kayong nasa laban na ito. At alam kong pagod na kayo. Hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyon. Tumangulang si Sev, hindi makatingin ng diretsyo. Si Lira naman ay napakuyom sa kamay ng asawa. Gusto kong malaman nyo, pagpapatuloy ni Doktor, na hindi namin kailanman minadali ang anumang desisyon. Sinubukan na natin ang lahat ng kayang ibigay ng medisina sa kasalukuyan. Mga gamot, suporta sa puso at baga, lahat ng kayang i-adjust sa makina. Pero, sandaling tumigin si Doktor. Honesto, parang hinahanap ang tamang salitang hindi masyadong sasakit. Pero wala talagang ganon. Pero, hindi na tumutugon ang katawan ni Eliana, gaya ng dati, mabigat na sabi niya. Sa bawat araw na lumilipas, mas napapagod ang puso at baga niya. At dumarating tayo sa puntong tanungin kung hanggang saan natin siya pipilitin. Umugong ang tenga ni Lira. Parang malayo na ang boses ng doktor. Ibig niyong sabihin, Dok, wala na kayong magagawa. Halos pabulong niyang tanong. Nanginginig ang labi. Hindi umiwas ng tingin si Dr. Honesto. Kahit halatang nasasaktan din. Clinically, ginawa na namin ang lahat. May mga susunod pang agresibong hakbang. Pero ang tsansa na makatulong yon, napakaliit habang napakalaki ng sakit na idudulot nito sa kanya. Bilang doktor at bilang tao rin, ayaw ko na siyang pahirapan ng walang malinaw na pag-asa. Hindi pwede, marahas na sabi ni Sev. Tumayo, nilapag ng madiin ang dalawang palad sa mesa. Hindi pwedeng wala na. Hindi pwede yung salitang tapos na. Anak ko yun, Dok. Kahit 1% na lang, kakapitan ko. Severino, mahinahong sabat ni Dr. Regina. Naintindihan namin ang galit at takot mo, pero kailangan din nating isipin ang katawan ni Eliana. Hindi na siya tulad ng sanggol na kayang bumawi agad. Halos araw-araw ay nasa bingit siya ng sobrang pagod. Umiiyak na si Lira, hinila ang asawa pabalik sa upuan. Sev, umupo ka muna, please. Dahan-dahang naupo si Sev, pinagdikit ang mga palad na parang bata. Anong gusto niyo naming gawin? Basag ang boses niya. May inilabas na ilang papeles si Dr. Honesto. Ito ang mga forms na kailangang pirmahan kung sakaling magdesisyon kayong limitahan na lang ang ilang agresibong interventions. Ibig sabihin, hindi na natin siya isa sa ilalim sa sobrang invasive na procedures kung sakaling bumagsak muli ang vital signs niya. Hindi ibig sabihin ito na hinahayaan na lang natin siya. Patuloy pa rin ang comfort care, ang pain management, ang pag-alaga. Pero hindi na natin papahirapan ang katawan niya sa mga bagay na halos wala ng tsansang gumana. Tila tinuhog ang puso ni Lira sa sinabi niya. Ibig sabihin, pwede siyang mawala sa kahit anong oras. Halos hindi na lumalabas ang boses niya. Sa totoo lang, tapat na sagot ni Doktor. Matagal na siyang nasa bingit niyan. Hawak siya ng mga makina at gamot. Pero may hangganan ang kaya ng teknolohiya kapag pagod na ang isang munting katawan. Tahimik na bumagsak ang luha ni Sev. Unang beses na hindi niya ito itinago. Paano kami papayag na titigan na lang siyang unti-unting mawawala? Bulong niya. Hindi namin hinihingi na sumuko kayo sa alak niyo. Wika ni Dr. Honesto. Pilit pinapakalma ang boses. Ang hinihingi namin ay tanggapin niyong may mga laban na hindi nawawala kahit hindi natin nakukuha ang gusto nating resulta. Kahit anong mangyari, hindi mababago ang katotohanang pinaglaban ninyo siya at minahal niyo siya ng todo. Mahabang katahimikan ang sumunod. Tanging hikbi ni Lira at impit na paghinga ni Sev ang naririnig. Sa kalaunan, marahang tumango si Lira. Hawak pa rin ang kamay ni Sev.
Kung ito ang sinasabi niyong hindi na siya masyadong masasaktan. Mahina niyang sabi, ayokong dumaan pa siya sa mas malalang sakit. Mas gugustuhin kong ramdam niyang mahal namin siya hanggang dulo kahit masakit sa amin. Napayuho si Sev. Ilang sandali pa bago siya nakapagsalita. Kung pipirma kami, may oras pa ba kaming makasama siya? Yung hindi na sa likod ng salamin? Oo, sagot ni Dr. Honesto. Kung nanaisin nyo, maaari nating ilipat si Eliana sa isang mas pribadong kwarto, semi-private, para makalapit kayo. Hindi man full contact, mas malapit kayo kaysa sa NICU. Gagawin naming komportable siya hanggat makakaya. Isa-isang nilagdaan nila ang mga papel. Nanginginig ang mga kamay. Bawat pirma, parang kutsilyo sa puso. Sa dulo, halos hindi na mabasa ang sulat pangalan ni Lyra sa sobrang pag-iyak. Pagkalabas ng family room, nagpaalam si Sev na uuwi sandali sa mansyon upang magpalit at kumuha ng ilang gamit. Sasama ako, pilit ni Lyra. Pero umiling si Sev. Dito ka na muna kay Eliana, wika niya. Ayokong maiwan siya nang walang isa sa atin. Babalik ako agad. Sa biyahe pa uwi, halos hindi na makita ni Sev ang kalsada sa harap dahil sa mga luhang ayaw tumigil. Ilang beses siyang napapadiin sa preno at isang beses muntik na siyang sumalpok sa kotse sa unahan nang hindi niya napansing pula na ang stoplight. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ni Dante na parang sandaling nawala at ngayon lang muling nakita ang amo. Tumalon ang aso, ikinawit ang mga paa sa pantalon ni Sev. Sa halip na itaboy, niyakap ito ni Sev na paupo sa sahig ng sala. Doon na tuluyang bumigay. Hikbi niya, nakayakap sa leeg ng aso. Anak ko, sinasabi nilang wala na kaming magagawa. Paano ako magiging ama kung wala man lang akong magawa para sa kanya? Tahimik lang si Dante, nakatingin sa kanya. Dilad-dilang nakalabas ngunit kalmado ang mata. Marahang idinikit ng aso ang ulo sa dibdib ni Sev. Para bang sinasalo ang bigat. Nakita sila ni Marga, napahawak sa bibig. Sir, bulong nito, nanlulumong lumapit. Si Ma'am po, si Baby? Wala pa, sagot ni Sev. Umiling. Pero may pinapapirma sa amin. Parang papel na nagsasabing handa na kaming mawalan. Napaluha rin si Marga. Napaupo sa katabing sofa. Si Ponso naman, nakakapasok lang galing garden, tahimik na tumango. Sanay sa buhay at kamatayan sa lupa, pero hindi kailanman magiging madali kapag bata ang pinag-uusapan. Mabilis na nag-empake si Sev ng ilang damit, toiletries at maliit na kumot na ibinigay ng ina niyang si Lourdes na may burdang pangalan na Eliana kahit wala pa sa ospital ang sanggol noon. Binalikan niya si Dante bago umalis. Magbabantay ka rito, ha? Aniya, hinagod ang ulo nito. Babalik kami. Pero sa likod ng tinig na yon, may nakaipit na tanong. Babalik pa ba talaga kami ng kumpleto? Pagbalik niya sa ospital, inabutan niyang inililipat si Eliana mula NICU papunta sa maliit na kwarto na may salaming bintana at kurtina. Mas tahimik, mas pribado. Naroon si Lyra, hawak ang maliit na kumot. Nakatingin sa anak na tila natutulog lang. Sev, mahina niyang sabi. Dito na raw muna si Eliana para makaupo tayo ng mas malapit. Para maramdaman niya tayo. Lumapit si Sev sa crib. Inilagay ang kamay sa railings. Anak, bulong niya. Halos wala ng boses. Nandito si Papa, hindi kita iiwan. Habang inaano nila ang bagong setup ng kwarto, sa mansyon naman, hindi mapakali si Dante. Paulit-ulit itong paikot-ikot sa gate, kumakahol sa kawalan, at tumitingin sa alsadang papuntang lungsod. Parang may nararamdaman siyang hindi maintindihan ng mga tao. Sa ospital, sumapit ang gabi. Umupo sina Sev at Lyra sa magkabilang gilid ng crib. Nakahawak sa maliit na kamay ni Eliana, sa abot ng kaya ng mga tube. Tahimik lang sila, minsan nagdarasal. Minsan nakatulala. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng syudad. Sa loob ng kwarto, tanging tunog ng mahihinang beeps at marahang paghinga ng sanggol ang musika ng gabing iyon. Hindi pa nila alam, sa pagitan ng pagpapakawala at pagkapit,
may kakaibang galaw na nagaganap sa mundong hindi nila nakikita. Sa puso ng isang German Shepherd na hindi pa napapahintulutan sumama sa ospital, pero parang alam na niyang may gagawin pa siya. Madaling araw na, ngunit gising pa rin sina Sev at Lyra sa maliit na kwartong iyon ng ospital. Nakaupo si Lyra sa upuang plastik, nakasandig ang ulo sa dingding, hawak ang maliit na rosaryo. Si Sev naman ay nakaupo sa gilid ng crib, magkadikit ang mga daliri nila sa malamig na metal na barandilya. Mahina ang paghinga ni Eliana. Kita sa monitor ang pabago-bagong linya ng tibok ng puso. Para bang bawat segundo ay isang pasyang hindi alam kung magpapatuloy pa ba o bibitaw na. Sev, mahina ang boses ni Lyra, halos paos kung sakaling hindi siya magtagal. Napahinto siya, parang hindi kayang bitawan ang susunod na salita. Natakot akong magalit sa Diyos, pero hindi ko kaya. Gusto ko pa rin siyang kausapin. Gusto ko siyang kausapin para sa anak natin. Hinawakan ni Sev ang kamay niya, mahigpit. Kung may sinumang dapat sisihin, hindi si Eliana yon. Hindi rin ikaw. Kung may kasalanan man, akin na lang, sabi niya, pilit inipigil ang luha. Ako yung laging wala. Ako yung akala ko kayang solusyonan lahat ng pera at power. Pero ngayon, wala akong magawa. Umiling si Lyra. Hindi ko kailanman naisip yon. Magkasama tayo rito. At kung anuman ang mangyari, sabay natin haharapin. Sa mansyon naman, ilang kilometro ang layo. Hindi mapakali si Dante. Umuulan ng mahina. Tumatama ang patak sa bubong at sa mga dahon sa garden. Pero sa halip na umilalim sa veranda, paikot-ikot ang German Shepherd sa paligid ng gate. Humahaplos ang ilong nito sa malamig na bakal. Kumakahol sa madalim na kalsada na parang may tinatawag. Dante, ano ba? Sigaw ni Ponso habang sinasara ang ilaw sa garden. Madaling araw na. Mamaya magising pa si Marga sa inay mo. Pero hindi tumigil ang aso. Naglalakad ito paatras, paabante, sabay tahol ulit. Mas malakas, mas desperado. Sa loob ng bahay, nagising si Marga, lumabas na nakaduster at may hawak na tuwalya. Ano na naman bang nangyayari sa aso na yan? Reklamo niya, inaantok. Parang may bagong naamoy na multo. Binuksan ni Ponso ang maliit na pinto sa gilid ng gate para tingnan kung may tao sa labas. Ngunit halos sabay na sumingit si Dante, mabilis na tumakbo palabas. Uy, Dante, sigaw ni Ponso, nagulat. Tumakbo siya palabas pero mabilis ang aso, dumiretso sa kalsada, sinusundan ang linya ng mga poste na tila kabisado na. Ponso, sigaw ni Marga, nanginginig sa takot. Habulin mo, baka masagasaan yan. Rodel, sigaw din ni Ponso, kumakatop sa quarter ng driver. Gamitin mo yung sasakyan. Sumama ka sa akin, hinahabol ko si Dante. Nagkandara pa si Rodel. Nagsapatos na hindi man lang isinara ang tali. Ano ba namang aso to? Nag-early morning jog pa. Pero halata sa tono niyang nag-aalala rin. Samantala, sa ospital, biglang pumasok si Nurse JC sa kwarto ni na Eliana. Ma'am, sir, maingat niyan sabi. Medyo mas bumagal po ang tibok ng puso ni baby. Stable pa rin pero mas mahina na kaysa kahapon. Naka-standby po ang team ni Doc pero alam niyo na ang sinabi niya. Mas limitado na ang gagawin namin. Napanunok si Lyra. Napakapit sa railings. Ibig sabihin, mas malapit na? Hindi natapos ni JC ang sasabihin. Gagawin namin ang lahat para maging komportable siya. Ma'am, hindi po namin siya pababayaan. Nauna nang bumalik sa nurse station si JC. Naiwan sina Sev at Lyra sa loob. Magkatabi, nakayuko, walang ibang magawa kung hindi maghintay. Sev, bulong ni Lyra. Pwede ba? Pwede ba nating kantahan siya? Napatingin si Sev sa kanya. Ngayon? Oo, sagot niya. Kahit mahina lang. Baka sakaling marinig niya. Baka gusto niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Bahagyang tumamo si Sev kahit nanginginig ang baba. Sabay silang yumuko sa crib at mahina, basag-basag, kinanta nila ang isang lumang lalabay na kinakanta nila sa isa't isa noon. Sa ugoy ng duyan, duyan ka ng aking kamay. Nanginginig ang boses ni Lyra sa bawat linya pero tinuloy-tuloy niya. Si Sev naman ay sumalo sa susunod na linya kahit papuro luha na ang boses. Sa labas ng kwarto, naririnig ni Nurse Matilde ang munting kantang iyon.
At napapapikit siya, pinipigilan ang sariling umiyak. Sa kalsada, mabilis ang takbo ni Dante. Nakailang liko ito, dumaan sa mga humbinbing na subdivision at halos sumasalubong sa ilang sasakyan. Mabuti na lang at madaling araw, maluwag ang daan. Hawak ni Ponso ang cellphone niya, nakasakay sa likod ni Rodel sa kotse, sinusundan ng aso. Pre, parang alam niya kung saan pupunta. Bulalas ni Rodel, pigil ang tapak sa silinyador. Di ba sa ospital dala si Mamat sir? Yun nga ang iniisip ko, sagot ni Ponso. Parang alam niyang kailangan siya ron. Pagdating sa tapat ng ospital, huminto si Dante sa harap ng main entrance. Humahabol ang hininga. Kumakahol ito ng malakas. Kinakalmot ang salamin ng pinto. Nagulat ang guard na si Enzo. Ano tong aso na to? Hoy! Sigaw niya. Pero napansin niyang may ID sticker sa kwelyo. Dante, property of Alvarado family. Nako, sabi ni Enzo, napakamot ng ulo. Sa Alvarado pala to, sa bata sa ICU. Pagdating ni Ponso at Rodel, halos magkakasabay silang huminto. Kuya Enzo, sa amin yan. Hingal ni Rodel. Pasensya na nakawala. Pero pwede bang saglip lang dyan lang sa lobby? Pabalik din. Tumingin si Enzo sa loob ng guard station, saka sa aso, na ngayon ay hindi na umaatras, kundi nakatingin diretso sa elevator. Bawal ang aso sa loob. Mahina niyang sabi, pero naalala niya ang ilang beses na pagdalaw ng mag-asawa Alvarado. Ang kwento ng batang nakikipaglaban sa ICU at kung paano laging binabanggit ng mga nurse ang aso sa bahay. Sige na, buntong hininga ni Enzo. Sandali lang ha, ako na ang bahala sa CCTV report mamaya. Pagpasok nila, mabilis na sumugod si Dante sa hallway, parang alam ang daan. Oy, dahan-dahan lang, sigaw ni Ponso. Pero sumusunod pa rin. Nagulat ang ilang staff na naka-duty. Si Dante yan, di ba? Tanong ni Rowena. Lumabas mula sa isang koridor. May hawak pang mop. Yung aso nila Ma'am Lira? Oo, sagot ni Ponso. Parang alam kung saan siya pupunta, Rowena. Hindi ko na mapigilan. Nagkatinginan ang mga nurse sa station nang makita si Dante. Hoy, bawal yung aso dito. Singhal lang isa, pero pinigil siya ni JC. Sandali lang, sabi ni JC. Napatingin kay Ponso. Pakita niyo siya sa akin. Si Dante to, ma'am, paluwanag ni Ponso. Nagwala sa mansyon, tumakbo dito. Hindi namin napigilan. Napalingon si JC sa koridor, papunta sa kwarto ni na Eliana. Naramdaman niyang kumabog ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang kutob. Sige, mahina niyang sabi. Pero dahan-dahan lang. Ako na ang bahala kay Doc kung magalit man siya. Hindi naman na ito ordinaryong kaso. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Naroon sina Sev at Lira. Nakatungo pa rin, mahina pa rin kumakanta. Nag-angat ng tingin si Lira, nagulat sa biglang pagbukas. JC, gulat niyang sabi, may nangyari ba kay Eliana? Ma'am, hindi alam ni JC kung paano sisimulan. May bisita po kayo. Bago pa siya makapagpaliwanag, mabilis na sumingit si Dante sa pagitan ng mga paa ng nurse. Tumakbo papasok. Napabangon si Sev. Dante, nagulat niyang tawag. Paano ka nakarating dito? Hindi na sumagot ang aso. Siyempre, dire-diretso itong lumapit sa crib. Huminto saglit. Saka marahang itinukod ang mga paw sa gilid. Sapat lang para maitaas ang ulo at maabot ang loob. Napasinghap si Lira. Sev, baka mabunot yung mga tubo. Kabadong sabi niya. Ma'am, sir, sandali lang po. Sabat ni JC. Nakabantay sa monitor. Handa kung sakaling may abnormal na mangyari. Huwag muna nating galawin. Naka-standby ako. Dahan-dahang nilapit ni Dante ang nguso niya sa maliit na kamay ni Eliana. Maingat, marahan, para bang alam nitong kailanman ay hindi dapat madikit sa mga tubo. Inamoy niya ang bata. Sa kamarahang dinilaan ang dulo ng kamay ni Eliana. Isang dampi na parang halik. Sa sandaling iyon, umilaw ng mas malinaw ang ilan sa green line sa monitor. Napakunot ang noo ni JC. Napatingin sa screen. Sandali lang, bulong niya. Tumataas yung oxygen saturation. Napahawak si Seb sa balikat ni Lira. Anong ibig sabihin yan? Teka lang po, sagot ni JC. Mabilis na pinintot ang call button. Matilde! Dop! Pakitingnan to! Please! Pumasok si Nurse Matilde. Sumilip sa monitor. Saka sa sanggol. Ano to? JC, kanina lang, hirap na hirap siyang umabot sa 88%. Ngayon, tingnan niyo ma'am, ani JC,
halos pabulong. Nasa 94 na, paakyat pa. Unting-unting kumilos ang maliit na daliri ni Eliana, parang sumusubok kumapit sa balahibo ni Dante. Halos hindi makahinga si Lyra sa pinapanood. Sev, gumagalaw siya. Pumasok si Dr. Honesto na nagmamadali. May kasunod na isa pang doktor. Anong meron dito? Ba't aso yan? Gulat niyang talong. Pero agad na napatigil ng silipan ng monitor. Dok, tingnan niyo po, sabi ni JC. Kanina lang po, sobrang hina ng vitals niya. Pero mula nang lumapit yung aso, sandaling tumingin si Dr. Honesto kay Dante, saka kay Eliana, saka sa monitor. Ilang segundo niyang minatyagan ang mga numero. Oxygen level, heart rate, blood pressure. Paunti-unti, nagiging mas regular, mas kalmado. Hindi ito normal, mahina niyang sabi. Halos siya na rin ay hindi makapaniwala. Pero hindi rin ito masama. Wala akong paliwanag dito sa medisina. Pero kitang-kita sa monitor. Naguunarang tumulo ang luha sa pisngi ni Lyra. Dok, anong ibig sabihin ito? Gumagaling ba siya? Huwag muna nating sabihing gumagaling. Maingat na sagot ni Dr. Honesto. Pero may kakaibang liwanag na sa mga mata. Pero may malinaw na improvement ngayon na hindi natin inaasahan. Enough na ito para sabihing hindi pa siya sumusuko. Tumingin siya kina Sev at Lyra, saka kay Dante. At kung anuman ang kontribusyon ng aso nyo rito, hindi ko tatanggalin. Natawa si Matilde sa gitna ng pag-iyak. Dok, officially therapy dog na yata si Dante. Lumapit si Sev kay Dante. Hinagod ang likod nito na may pasasalamat. Ikaw ang unang tumulong sa anak ko, bulong niya, garalgal. Hindi ka lang bantay sa bahay. Bantay ka rin sa buhay niyang maliit. Habang tumatakbo ang oras sa gabing iyon, hindi na bumalik sa dating baba ang oxygen level ni Eliana. Manaka-naka pa rin ang pangamba, pero hindi na kasing bigat ng kanina. Sa labas ng kwarto, kumalat ang usapan sa mga nurse, doktor at staff tungkol sa asong milagroso. Ang ilan, ngumiti lang at tinawag na coincidence. Ang iba, tahimik na nagdasal sa utak nila, nagpapasalamat sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Sa loob, nagyakapan sina Sev at Lyra sa tabi ng crib. Hawak ni Lyra ang kamay ni Eliana, habang si Sev naman ay nakasandig sa balikat ni Dante. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, hindi lamang takot ang laman ng puso nila. May kasamang pag-asang hindi gawa ng pera, hindi gawa ng titulo, kundi ng simpleng presensya ng isang hayop na tapat na nagmahal. At doon mismo, nagsimulang magbago ang direksyon ng buhay nila, mula sa pagiging magulang na naghihintay ng huling tibok. Naging magulang silang muling kumakapit sa posibilidad na may bukas pa, may susunod na umaga, at may batang tatakbo balang araw sa garden. Hinahabol ang German Shepherd na minsang parang anghel na bumisita sa ospital. Kinabukasan pagkatapos ng gabing pinuno ni Dante ng ingay ang maliit na kwarto. Para bang ibang ospital ang binalikan ni Sev at Lyra. Oo, nandyan pa rin ang mga mahina, ang malamig na ilaw, ang amoy ng alkohol. Pero iba na ang itsura ng monitor sa ulunan ni Eliana. Ang dati pababa at hindi pantay na linya, ngayon ay mas regular, parang musikang may rhythm na muling nabuo. Ma'am, sir, bungad ni Nurse JC habang hinihila ng kaunti ang kurtina para pumasok ang umaga. Maganda-ganda po ang readings ni baby simula kagabi. Hindi na po bumaba sa critical na level ang oxygen niya. Napahawak si Lyra sa dibdib niya. Parang may kung anong nabunot na paku. JC, sigurado ka? Hindi ba ito yung parang biglang giginhawa tapos babagsak ulit? Ngumiti si JC kahit may pag-iingat sa mata. Hindi pa tayo pwedeng maging kampante, ma'am. Pero kung ikukumpara sa mga nakaraang gabi, ibang-iba po ngayon. Mas kalmado ang puso niya. Sumilip si Sev sa monitor, kinabisado na niya ang bawat numero roon. Kahapon halos walang buo ang oxygen niya, di ba? Tanong niya. Ngayon, 95? Tama po, sagot ni JC, tinitingnan ng chart. At hindi ito panandalian. Mula kagabi, paakyat na siya ng paakyat. Sa paanan ng crib, nakahiga lang si Dante, payapa, para bang walang ginagawa. Pero sa tuwing marahang kikilos si Eliana, umiikot ang tainga niya, nakaalerto. Ilang minuto pa'y pumasok si Dr. Honesto.
May kasamang batang-batang doktor at ang head nurse na si Matilde. Nag-round siya ng routine check. Sinilip ang mga resulta. Pinakinggan ang maliit na dibdib ni Eliana gamit ang stethoscope. Tahimik lang siya sa loob ng ilang sandali. "Doc, hindi na nakati si Sev." Inangat ni doktor. Honesto ang tingin. May kakaibang liwanag sa mga mata na matagal nang nawala. Kung kahapon niyo ko tatanungin, sasabihin kong naghahanda na tayong sumalo sa pinakamasakit. Mabagal niyang sabi. Pero ngayon, iba ang sinasabi ng mga numero. Hindi pa ito ligtas na. Pero sapat na itong pruweba na hindi pa tapos ang laban ng anak ninyo. Napaiyak si Lyra. Napakapit kay Sev. "Doc, pwede na po ba nating sabihin, may pag-asa ulit?" "Hindi nawala ang pag-asa," sagot ni Dr. Honesto. "Lumabo lang. Ngayon, medyo luminaw ulit." Tumingin siya kay Dante na parang tahimik na nagbabantay. "At kung kasama na sa laban na ito ang aso ninyo, wala akong balak pigilan yan. Kakailanganin lang natin ng formal na clearance." Kinagabihan, tinawag ni Dr. Honesto at ng nurse supervisor ang hospital administrator na si Director Norberto Yao. Sa maliit na office nito, inilatag nila ang sitwasyon. "Dear Yao," paliwanag ni Dr. Honesto, "alam kong hindi ito standard protocol pero nakita nyo na ang chart ni Eliana. May malinaw na korelasyon mula kagabi. Nang pumasok ang aso nila, gumanda ang mga vital signs niya." "Doc," sagot ni Yao, nag-aayos ng salamin. "Hospital tayo, hindi dog park. May mga rules tayo sa infection control." "Alam ko," sagot ni doktor. "Pero kaya nga hinihingi namin ang tulong nyo. Hindi natin gagawing palakad-lakad ang aso sa buong ospital. Controlled, nakaschedule, masinsin ang paglinis sa paligid." Hindi ko sinasabing milagro to. Pero bilang doktor din, hindi ko hahayaang isnabin ang anumang may positibong epekto sa bata. Sumingit si Matilde, mahinahon pero matatag. "Dear Yao, ilang buwan ko na pong nakikita si Ma'am Lyra na halos dito na nakatira at si Sir Sev na nagbabalanse ng negosyo at ospital. Kahit isang maliit na allowance lang po para lang makapasok si Dante sa kwarto kapag stable ang lahat, malaking tulong na po sa kanila at sa bata." Tahimik si Yao sa loob ng ilang segundo. Sa huli, bumuntong hininga siya. "Sige, gagawa tayo ng special case exception, documented. Si Dante lang, isang aso lang, specific oras, nakalish at may kasamang staff kapag papasok at lalabas. At kailangan malinis, may regular vet check." Mumiti si Matilde at JC na parang nanalo sa loto. "Maraming salamat po, dear." Sabay nilang nasabi. Sa mansyon, nagpalagay si Sev ng espesyal na check-up kay Dante kay vet na si Dr. Cesa Navarro. "Gusto ko, Doc," sabi niya habang pinapakinggan ni Cesa ang puso ng aso. "Siguraduhin niyong wala siyang sakit. Papasok siya sa ospital. Ayokong may ibang batang madamay." "Healthy naman si Dante," sagot ni Cesa, hinahagod ang likod ng aso. "Medyo mataas lang ang energy, pero alam mo yan. Bigyan ko siya ng updated vaccines record. Kung lagi siyang sasama sa ospital, kakailanganin ninyo to." Pagbalik sa ospital, dala ni Sev ang vet clearance, parang dokumentong kasing halaga ng kontrata sa bilyones. Pinakita niya kay Dear Yao at tuluyang naging official na bahagi ng daily routine si Dante sa kwarto ni Eliana. Bawat araw, may tinatawag silang Dante Hour. Isang oras na papasok ang aso, lalapit sa crib, mahiga sa paanan nito, at dahan-dahang ipapatong ang ulo sa tabi ng kama. Sa mga oras na yun, kahit hindi laging dramatic ang pagbabago ng mga numero, parang mas kalmado si Eliana. Mas madalas siyang gumagalaw ng hindi stressed. Minsan napapangiti kahit nakamask pa rin. Isang araw, dumating si psychologist na si Dr. Balen Cruz, kaibigan ni Dr. Regina. "Narinig ko ang tungkol sa magic dog ninyo," biro niya habang nakatayo sa gilid ng kwarto. Ang tawag dito sa ibang bansa, animal assistant therapy. Pero sa inyo, mukhang nauna ang puso bago ang term. Animal assisted? Ulit ni Lyra? Interesado? Ibig sabihin, may mga ospital na talagang pinapapasok ang aso para tumulong sa mga bata? "Oh," sagot ni Dr. Valen. "Kahit hindi siya gamot, nakakatulong siya sa emotional at minsan pati physiological state ng pasyente."
Kapag kalmado ang bata, gumaganda ang response sa treatment. Hindi ito magic, pero pwede itong maging tulay. Napatingin si Lyra kay Dante na nakahiga sa tabi ng crib at marahang hinihimas ni Sev. Kung ganon, hindi lang pala siya bantay sa bahay namin. Baka marami pa siyang kayang tulungan. Habang nag-uusap sila sa ospital, sumisikip naman ang tanawin sa boardroom ng kumpanya ni Sev. Nakaupo siya sa dulo ng mahahabang mesa. May mga chart na nakaproject sa screen. Puro pulang araw na pababa. Severino, ani Carmela, nakahalukop-kip. Ito na ang sinasabi ko sa iyo noon pa. Pag hindi mo inuna ang kumpanya, babagsak tayo. Hindi tutulong sa iyo ang ospital kapag nalugi ang negosyo. Nakakabastos na yung tono mo, Carmela. Putol ni Sev, pero kalmado ang boses ngayon, hindi na yung madaling pasabog. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko isinasakripisyo ang kumpanya. Nag-a-adjust ako at tingnan mo yung report ni Vito, hindi pa tayo lugi. Nag-a-adjust tayo, hindi bumabagsak. Pero malapit na, singit ni Carmela. At sa oras na mangyari yon, pati ospital na pinupuntahan mo, baka hindi mo na kayang bayaran. Napatayo si Vito, bihirang magtaas ng boses pero ngayon ay hindi niya napigilan. Carmela, tama na. Alam mong structured ang risk ng mga investments natin. Hindi ito tungkol sa pagiging emotional ni Sev. At kung may dapat sisihin kung bakit nahirapan ang dalawang project sa Cebu, hindi yun ang oras na ginugol niya sa anak niya, kundi ilang maling timing sa deals na pinilit mong ipasa. Nag-init ang piski ni Carmela pero wala nang masabi. Pinutol ni Sev ang tensyon, huminga ng malalim. Kung ayaw mo sa direksyon ko, Carmela, mahinahon pero matatag niyang sabi, pwede kang magbenta ng shares mo. Hindi ko po ipipilit na manaili ka sa board. Pero hindi ko na uulitin ang dati kong pagkakamali na pinapabayaan ang pamilya ko para lang habulin ang project na pwede palang mawala sa isang iglap. Tahimik ang boardroom. Sa unang pagkakataon, hindi si Carmela ang may huling salita, kundi si Sev. Pagbalik niya sa ospital pagkatapos ng meeting, inabutan niyang nakakandong si Eliana sa dibdib ni Lyra. Nakalagay pa rin ang ilang wire, pero pinayagan silang gawin ang skin-to-skin contact habang nakamonitor pa rin. Nakatingin si Dante sa kanila, nakaupo sa tabi ng kama. Seb, tignan mo, bulong ni Lyra. Nangingislap ang mata. Nakakapagkarga na ako sa kanya ng ganito. Sabi ni Doc, magandang senyales daw to. Lumapit si Seb, marahang hinagod ang buhok ni Eliana. Ang init ng katawan niya, hindi na parang ang lamig-lamig kagabi. Sabi niya, halos pabulong. May sinabi si Dr. Valen, dagdag ni Lyra, hindi inaalis ang tingin sa anak. Nagustuhan ko yung idea niya tungkol sa animal-assisted therapy. Naisip ko, pag lumakas si Eliana, baka pwede tayong gumawa ng parang maliit na grupo ng mga aso na pupunta sa mga bata sa ospital. Hindi lang dito, kundi sa iba pang lugar. Napahinto si Sev, napatingin kay Lyra. Gusto mo yon? Oo, sagot niya. Kung paanong biligyan tayo ni Dante ng konting himala, baka kaya rin niyang gawin sa iba. Ayokong matapos yung kwento natin sa sakit lang. Gusto kong may mas magandang dahilan bakit tayo dumaan sa lahat ng to. Habang nakatingin siya sa munting mukha ni Eliana at sa asong nakahigang parang bantay anghel, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang bagay na higit pa sa pagkabuhay muli ng pag-asa. Isang bagong misyon na magsisimula sa maliit na kwartong ito sa pagitan ng pag-iyak, pagngiti at paghimod ng isang aso sa maliit na kamay ng sanggol. Mula nang maging regular na ang Dante Hour sa kwarto ni Eliana, parang unti-unting tinatahi ang punit-punit na araw ng mag-asawang Alvarado. Linggo ang lumipas, naging buwan. Dahan-dahang binawasan ang mga gamot, unti-unting tinanggal ang ilang tubo at bawat maliit na tagumpay ay parang panalong kasing halaga ng buong kumpanya ni Sev. Isang umaga, pumasok si Nurse Matilde na may dalang clipboard at may ngiting hindi na niya kayang itago. Ma'am Lyra, Sir Sev, sabi niya, may balita si Doc. Pakipunta daw po kayo sa office niya kapag may oras. Kinabahan agad si Lyra. Sanay na siya kapag usapan sa office, kadalasan may mabigat.
Pero nang makita niyang hindi tensyonado ang mukha ni Matilde, may kumislap na pag-asa. Sa klinik ni Dr. Honesto, naupo silang mag-asawa sa tapat ng mesa. May naka-folder na mga resulta at sa dingding ay naka-frame ang lumang larawan ng batang pasyenteng napagaling niya noon. "Dok," maingat na tanong ni Sev, "anong meron?" Tumingin si Dr. Honesto sa kanila, saka tumingin sa papeles. Hindi ko man masabi na wala ng problema, pero ang katawan ni Eliana, natatabawi panimula niya. Mas stable na ang puso, mas maayos ang paghinga, kahit bawas na ang suporta ng machines. "At alam kong matagal nyo nang hinihintay tong marinig." Huminga siya ng malalim sa katuloy-tuloy na sinabi, "Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong improvement sa susunod na linggo, maaari na nating planuhin ang pag-uwi niya. Hindi agad-agad, hindi bukas, pero malapit na." Parang may sumabog na ilaw sa utak ni Lira. "Dok, uuwi na siya? Sa bahay? Sa mansyon?" Tumatakbong tanong niya, sunod-sunod, habang dumadaloy ang luha. "Oo," sagot ni Dr. Honesto. Ngumiti ng maluwag. "May maintenance check-ups tayo, may mga gamot at therapies, pero hindi na puro ospital ang mundo niya. Magkakaroon siya ng araw na ang tanaw ay hindi lang kisame at ilaw, kundi langit, damuhan at ang aso niyong si Dante." Natawa si Sev sa gitna ng pag-iyak. "Dok, parang gusto ko kayong yakapin." "Wag na, baka maiyak ako lalo." Biro ni Dok, pero humina ang boses niya sa huli. Hindi araw-araw may ganitong balitang maibibigay. Pagbalik nila sa kwarto, sinalubong sila ni Dante na nakaupo sa tabi ng crib. Parang bantay na hindi pwedeng umalis nang walang kapalit. Hinaplos ni Sev ang ulo nito. "Mag-impake ka na, Dante," bulong niya. "Uuwi na tayo kasama niya." Lumipas pa ang ilang linggo ng matiyagang paghihintay. May araw na maganda ang lagay ni Eliana. May araw na kinakabahan sila sa kaunting pag-ubo o pag-ikli ng hininga. Pero hindi na bumalik sa dati ang mga numero sa monitor. Sa tulong ng physical therapist na si Kuya Iman, sinanay ang mga braso at binti ni Eliana na kumilos kahit nakakabit pa sa ilang wire. Isang hapon, habang hawak ni Lira ang maliit na laruan at tinatawa-tawa ang anak, biglang natanggal ang isang adhesive sensor sa paa ni Eliana. Sandaling nagpanik si Lira. "JC, natanggal yung wire!" sigaw niya. Mabilis na pumasok si Nurse JC at inayos ang sensor. "Ma'am, okay lang po," kalmado nitong sabi. "Hindi po yan critical line, pang-monitor lang po yan ng movement." Napabuntong hininga si Lira. "Pasensya na, konting galaw lang, natataranta pa rin ako." "Normal po yan," sagot ni JC. "Pero isipin nyo na lang, ilang buwan na po tayong ganito. Ngayon, yung mga natatanggal na kagamitan, ibig sabihin unti-unti na tayong lumalayo sa peligro." Dumaan pa ang ilang araw at dumating din ang araw na pinakahihintay, ang araw ng pag-uwi. Nagpunta si Rowena sa kwarto, dala ang maliit na bukit na gawa sa papel na origami. "Ma'am Lira," sabi niya, namumula ang mata sa kaiyak. "Para kay baby Eliana, para may bulaklak siya sa kwarto niya sa bahay." "Rowena, salamat," sagot ni Lira, niyakap ito ng mahigpit. Si Matilde at JC pati si Dr. Regina at ilang kasamang doktor, sabay-sabay na nagpaalam, parang pamilyang naiwan sa nagbabalik-bayan. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Dr. Honesto. "Babalik pa rin kayo dito, pero sana bilang bisita na lang sa follow-up, hindi na bilang nakatira sa ospital." Paglabas nila ng ospital, unang beses na nasilayan ni Eliana ang liwanag ng araw sa labas. Kahit nakabalot pa siya sa maliit na kumot at naka-cradle sa bisig ni Lira. Sumalubong ang hangin sa pisngi ng bata at sandaling sumimangot ito, saka bahagyang umiti. "Welcome to the world, anak!" bulong ni Sev, nakahawak sa likod ng anak at sa leash ni Dante. Pagdating sa mansyon, parang pista. May simple pero mainit na salubong. May banner na "Welcome Home, Eliana", na gawa ng mismong sulat kamay ni Marga at Ponso. May lobo sa gilin at sa mesa ay may sopas, pansit at ilan pang lutong bahay. "Ma'am, sir, congrats po!" sigaw ni Marga, halos maiyak habang pinagmamasdan ang munting sanggol. "Ay Diyos ko, ang liit-liit pero ang tapang."
Huwag masyadong maingay, Marga, sabat ni Ponso pero nakangiti. Pero oo, parang milagro tong batang to. Si Dante, parang nag-tour guide. Una nang tumakbo sa sala, saka bumalik sa pintuan na para bang sinasabing, "Bilisan nyo, ipapakita ko sa kanya ang buong bahay." Sa mga sumunod na buwan, mas naging totoo ang pangarap ni Lyra na hindi lang kisame ang makikita ng anak niya. Sa umaga, dahan-dahan niyang inilalabas si Eliana sa veranda. Kinukulong sa maliit na stroller na may takip para hindi diretsong tamaan ng araw. "Good morning, anak," wika ni Sev isang umaga. Bit-bit ang laptop pero hindi na ito nagbubukas agad ng email. Ito ang garden. Yan si Tito Ponso, yan si Tita Marga, at syempre, si Kuya Dante. Habang lumalaki si Eliana, mas nagiging halata ang epekto ng mga pinagdaanan niya. Mas madali siyang hingalin, mas mabilis mapagod. May ilang peklat sa maliit niyang dibdib na bakas na mga procedure, pero kapalit nito, may kakaiba sa mga mata niya. Parang mas malalim, mas maalam kaysa sa karaniwang bata. Isang araw, habang nasa check-up sila sa ospital, sinamahan sila ni Dr. Valen sa waiting area. May isang batang lalaki roon na naka-wheelchair, payat, nakayuko at katabi ang ina nitong halatang pagod. Yun si Jiro, pabulong na sabi ni Dr. Valen kay Lyra. Matagal na rin dito, takot na takot sa injections. Ayaw sumama sa kahit sinong nurse. Napatingin si Lyra, saka kay Dante na kasama nila sa ospital ngayon dahil may clearance. "Dok, pwede bang lumapit si Dante?" Ngumiti si Dr. Valen. "Subukan natin." Lumapit si Lyra at Sev kay babaeng kasama ni Jiro. "Ate, ako si Lyra. Anak ko si Eliana. Sinenyasan niya si Dante." "Okay lang po ba na lumapit yung aso namin sa anak nyo? Therapy dog po siya dito?" Nag-alinlangan ang ina. Pero nang makita ang maamong tingin ni Dante, tumamo ito. "Sige po, basta hindi mangangagat." Dahan-dahang lumapit si Dante kay Jiro. Umupo sa tabi ng wheelchair. Hindi tumingin si Jiro noong una, pero naramdaman niya ang munting tulak ng balahibo sa kamay niya. Nang mapilitan siyang sumulyap, nakita ang aso, nakatingin sa kanya, nakaliyad ng bahagya na parang nanliligaw. "Ang laki niya," mahina niyang sabi. "Oo," sagot ni Lyra, nakangiti. "Pero mabait yan. Siya ang unang nagbantay sa anak namin. Sabihin mo lang kung ayaw mo, aalis kami." Tahimik si Jiro, pero ilang sandali pa, marahang ipinatong ang kamay sa ulo ni Dante. Hindi gumalaw ang aso, maliban sa pagtapik ng buntot sa sahig. Sa gilid, napaluha ang ina ni Jiro. "Ngayon ko lang po siya nakitang humawak ng kahit ano mula nang mag-umpisa kaming dito tumira." Bulong ng ina kay Lyra. Doon tuluyang tumibay sa isip ni Lyra ang plano. Kinagabihan, habang tulog si Eliana sa crib niya sa mansyon at nakahiga si Dante sa paanan ng kama, kinausap niya si Sev sa veranda. "Sev," panimula niya, "hinayaan na tayong babawi si Eliana. Hinayaan tayong gumaan-gaan ang dibdib natin. Hindi mo ba naisip, dapat may gawin din tayong kabutihan na lalampas sa pamilyang to?" "Yun ang gusto mong foundation?" Sagot ni Sev, hawak ang tasa ng kape. "Yung pinag-uusapan niyo ni Doc Valen?" "Oo," tumango si Lyra. "Gusto kong magtayo ng foundation para sa mga batang may sakit na parang si Eliana. At ang puso ng foundation na yun, therapy dogs. Mga Dante para sa iba't ibang bata. Bawat isang bata sana makararanas ng kahit sandaling ginhawa, kahit hindi kayang ibigay lahat ng medisina." Tumahimik si Sev, pinagmamasdan ng anak na tulog sa loob, tanaw mula sa bintana. "Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita," sagot niya sa huli. "Hindi bilang CEO, kundi bilang asawa mo at bilang tatay na may utang na loob sa isang aso." Sa gabing iyon, habang nakatihaya si Dante sa sahig at marahang humihilik, parang ngumiti sa hangin ang tahimik na mansyon. Mula sa sanggol na halos hindi nagkakaroon ng pagkakataong makita ang mundo, unti-unti nang nabubuo ang panibagong mundo para sa ibang bata. Isang mundong may halakhak, may pag-asa at may malamig na ilong ng aso na dumarampi sa nanginginig na kamay nila. Makalipas ang 3 taon, ibang-iba na ang tunog ng bahay ng mga Alvarado. Kung dati tahimik na mansyon,
na puno lang ng eko ng yabag at tikatik ng fountain. Ngayon ay araw-araw na may halakhak ng bata, kaluskos ng laruan, at tahol ni Dante na minsan ay parang tawa, minsan naman ay parang paalaala na siya pa rin ang pinakamatandang bantay sa lahat. Si Eliana, 3 taong gulang, morenita, payat pero matapang ang mga mata, ay nakaupo sa maliit na upuang plastik sa garden. May nakasabit na stethoscope-stethoscopan sa leeg niya. Laruan lang, pero parang totoo sa paraan ng paghawak niya. Sa harap niya, nakahiga si Dante na parang pasyente. Nakalabas ang dila, kunwaring mahina. Kuya Dante, seryosong wika ni Eliana, kailangan po nating i-check ang puso. Huwag ka pong kakabahan, ha? Arf, mahina pero parang maunawaing tahol ni Dante. Nakamasid si Lyra sa veranda. May hawak na folder na may logo ng bagong-bagong foundation, Dante's Pause Therapy Foundation, Inc. Sa ilalim nito, may drawing ng paw print na may maliit na puso sa gitna. Ginuhit mismo ni Eliana, isang gabi habang nagdududel. Lumabas si Sev, naka-long sleeves pero hindi na ganong kasikip ang itsura. Halata pa rin ang pagiging CEO, pero nabawasan ang bigat sa balikat niya. Parang hindi na ito binubuhat mag-isa. Lyra, tawag niya, umupo sa tabi nito. May email si Vito. Na-finalize na raw ang budget para sa pilot program sa 3 ospital. Kung maayos ang unang taon, pwede na nating i-roll out sa mas marami. 3 ospital? Napangiti si Lyra. Napatingin kina Eliana at Dante. Ibig sabihin, 3 Giro, 3 Eliana, 3 pamilyang mabibigyan ng kahit kaunting ginhawa. Mga higit pa ron, sagot ni Sev. Mau-partner na tayong trainer na si Coach Toby Villarea. Siya ang mag-handle ng orientation ng mga aso. Binuksan ni Lyra ang folder. Nandoon ang organizational chart ng foundation. Siya ang chairwoman, si Sev ang main benefactor, si Vito ang treasurer. Si Dr. Valen at Dr. Regina ang consultants, at isang bagong pangalan, Bianca Adao, dating PR head ng kumpanya ni Sev, ngayon ay full-time executive director ng foundation. Si Bianca, bulas ni Lyra, mukhang seryoso sa kampanya niya. Ang dami nang nagtatanong sa social media tungkol sa asong nagligtas ng sanggol ng milyonaryo. Natatakot ako minsan, Sev. Baka maging circus lang ang kwento natin. Hindi natin papayagan na gawing circus, sagot ni Sev. Kaya nga malinaw ang mission natin. Hindi ito tungkol sa pagiging milyonaryo ko. Tungkol ito sa mga batang may sakit. Kay Eliana, kay Dante. Mula sa garden, napatakbo si Eliana papunta sa kanila. Bit-bit ang maliit na ball na may paw print. Mama! Papa! Sigaw niya, hinihingal. Si Kuya Dante po, marunong na pong mag-high five. Palaga? Natatawang tanong ni Sev. Sino namang nagturo? Ako po, tsaka si Tito Toby, sagot niya. Proud na proud. Pwede po ba siyang sumama sa trabaho niya ulit? Sabi po ni Tita Bianca, may mga bata raw pong malungkot sa ospital. Kailangan daw nila si Dante. Nagkatinginan sina Lyra at Sev. Kahit bata pa si Eliana, alam na niya ang simpleng bersyon ng kwento. Nagkasakit siya dati, halos hindi na huminga. At dumating si Dante sa ospital. Hindi nila sa kanya ikinuwento ang lahat ng detalye. Pero ramdam ng bata na mahalaga ang papel ng aso sa buhay niya. Hindi araw-araw pwedeng sumama si Dante. Anak, malumanay na paliwanag ni Lyra. Pero oo, may schedule siya. At bukas, may visit siya sa bagong ospital. Gusto mo bang sumama? Pero hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng ward, ha? Sa lobby ka lang. Opo, tango ni Eliana. Basta makita ko lang yung mga bata. Gusto ko pong makita kung nakangiti na sila. Kinabukasan, sa bagong partner hospital, San Isidro Children's Medical Center, naghihintay sa lobby ang ilang batang pasyente na may mask at dextrose. Sa gilid, naroon ang ilang magulang. Halatang pagod pero may konting kislap sa mata dahil sa anunsyo na special visitors daw ang darating. Siya ba yung Dante? Bulong ng batang si Noah, 5 taong gulang na may leukemia. Hawak ang maliit na kotse-kotsehan. Oo daw. Sagot ng inang si Maribel, may panginginig ang kamay. Yung aso raw na tumulong sa anak ng milyonaryo. Ewan ko kung totoo lahat ng kwento. Anak, pero kahit paano, masaya akong makita kang excited. Dumating si Bianca, naka-foundation shirt na may logo ni Dante.
May hawak na mic at camera crew mula sa isang maliit na online channel. "Good morning po sa lahat," masiglang wika niya. "Salamat po sa pagtanggap sa amin. Mamaya ipapakilala namin sa inyo ang aming pinaka-espesyal na therapy dog." Sa likod, bahagyang kinabahan si Lyra. "Sev, sigurado ka bang kailangan natin ng kamera?" Bulong niya. "Ayokong magmukhang publicity stunt lang to. Kailangan nila ng kwento para kumalat ang awareness," paliwanag ni Sev. "Pero may usapan kami ni Bianca. Walang close-up kay Eliana. Walang sobrang drama na parang teleserye. Focus sa programa, sa mga bata, sa mga aso." "Promise po, ma'am." Sapat ni Bianca, narinig sila. "Hindi ko papalabasin na parang charity project nyo lang to. Long-term program ang ima-market natin. Hindi isang beses na pakitang tao." Ilalabas na sana ni Bianca si Dante mula sa gilid nang maramdaman ni Lyra ang bahagyang paghina ng hinga ni Eliana. Nakayoko ang bata, bahagyang namumutla. "Anak?" Kabadong tanong ni Lyra. "Okay ka lang?" "Medyo hilo po," mahina niyang sagot. "Pero gusto ko pong makita yung mga bata." Agad nilapitan ni Dr. Regina, na laging sumasama sa ganitong events bilang pediatric consultant. Pinulsuhan si Eliana. Pinakinggan ang dibdib. Medyo pagod pa ang katawan niya, mahinahong sabi ni Doc kay Lyra. "Hindi pa kaya ng buong araw na activity, lalo na maraming tao. Papahingahin natin sa waiting room, ha? Hindi kailangan pilitin," nagilty si Lyra. "Kasalanan ko to." Masyado ko siyang na-excite. "Hindi mo kasalanan, Lyra." Sabat ni Sev, marahang hinahagod ang likod ng anak. Parte ito ng pinagdadaanan niya. Hindi siya kasing lakas ng ibang bata. Pero hindi ibig sabihin walang lugar para sa kanya sa mundong to. Para hindi matuloy sa drama sa harap ng mga bata, maingat na dinala ni Lyra si Eliana sa tahimik na room sa likod kasama si Dante. Doon, sa mahinang ilaw at malamig na aircon, kumiga si Eliana sa maliit na sofa. Si Dante nakahiga sa tabi, nakadikit ang ulo sa binti niya. "Mama," bulong ni Eliana, nakatingala sa kisame. "Kung halimbawa po, hindi ako kasing lakas ni Noah o ng iba, pwede pa rin po ba akong tumulong sa kanila?" Napapikit si Lyra, tinataboy ang luha. "Siyempre naman," sagot niya. "Hindi mo kailangang tumakbo o maglaro ng habulan para makatulong. Minsan, sapat na yung pagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa." Huminga ng malalim si Eliana. Saka nilingon si Dante. "Kuya Dante, ikaw na lang po ang maglaro sa kanila. Ako, dito na lang muna. Pero babawi po ako sa susunod." Parang naintindihan ng aso ang sinabi niya. Tumayo ito, tumingin kay Lyra, sanga dahan-dahang lumabas ng kwarto na parang sundalong pinawag sa duty. Sa lobby, naghihintay pa rin sina Noah at iba pang bata. Nang lumabas si Dante, sabay-sabay na napahiyaw nang mahihinang ang mga bata. Lumapit siya sa kanila, umupo sa gitna, at isa-isang inilapit ni Bianca ang mga bata. Bawat isa'y may pagkakataong mahawakan ang ulo niya, mayakap siya o mapatungan ng leeg niya ang kanilang tuhod. Habang nagaganap iyon, nakasilip si Eliana sa maliit na bintana ng waiting room. Nakikita ang bahagyang pagngiti ni Noah. Ang pagluha ng ina nitong si Maribel na parang nabunutan ng tinik kahit sandali lang. Parang nakikita ni Eliana ang sarili niya sa kanila. Hindi bilang kawawa, kundi bilang kasamang lumalaban. Sa hapon ding iyon, habang nagpa-final shot si Bianca para sa vlog ng foundation, biglang may dumating na hindi inaasahang bisita sa ospital. Si Carmela Uy, naka-elegant na barong-inspired blouse, kasama ang dalawang assistant. Severino, malamig niyang bati. Napagdesisyonan kong tingnan mismo kung saan napupunta ang malaking bahagi ng pera ng kumpanya. Therapy dogs? Naglakad sila sa gilid. Hindi umabot sa lobby, pero tanaw ang mga bata at si Dante. "Look around, Carmela," mahinahong sabi ni Sev. "Yan ang ROI na hindi kaya sukatin ng spreadsheet. Hindi kita pipiliting magbago ng pananaw, pero ito yung direksyon na gusto kong tahakin bilang tao, hindi lang bilang CEO." Initigan ni Carmela ang eksena. Isang batang may kalbo ng chemotherapy, nakatawa habang dinidilaan ng aso ang kamay niya. Isang ina na nakakalimutan sandali ang pagod. Isang foundation staff na nag-aabot ng maliit na stuffed toy na paw print. Sa unang pagkakataon,
Hindi agad sumagot si Carmela. Huminga ito ng malalim, saka mahina pero malinaw na nagsabi, "Kung kaya mong pagsabayin ang ganitong proyekto at ang pag-angat ng kumpanya, hindi ako haharang. Pero kapag bumigay ang negosyo, masasaktan din ang mga batang yan sa huli." Tipid na ngumiti si Sev. "Kaya nga hindi ako mag-isa. May mga tao akong kasama. Sa board, sa foundation, sa pamilya. Hindi na to laban ko lang." Mula sa binpana, pinanood ni Eliana ang lahat, kahit hindi niya naririnig ang usapan. Hawak niya ang origami bouquet na binigay noon ni Rowena. At sa tabi niya, mahigpit na kumikisot ang buntot ni Dante. Parang alam na ang maliit na batang minsang halos mawala, ngayon ay unti-unti nang nagiging puso ng isang mas malaking laban sa mundo. Lumipas pa ang 3 taon. Sa edad na 6, si Eliana ay parang batang normal kung titingnan sa malayo. Mahilig sa crayons, sa kwento at sa pagtakbo sa garden kasama si Dante. Pero sa malapitan, makikita pa rin ang mga bakas ng pinagdaanan niya. Ang mahabang peklat sa dibdib, ang madali niyang paghingal, at ang mga gabing kailangan pa rin ng regular na check-up kay Dr. Regina. Isang hapon, naglalaro si Eliana ng doktor-doktoran kasama ang 2 aso ng foundation na dumalaw sa mansyon. Si Luna, isang golden retriever, at si Toby, isang mixed breed rescue. Si Dante na medyo may puti na sa paligid ng muso, nakahiga sa gilid, parang supervisor. "Okay po, next patient." Seryosong sabi ni Eliana, hawak ang laruan niyang stethoscope. "Si Toby muna, huwag pong matakot ha." Tahol ng mahina si Toby, nakikipag-cooperate. Tawang-tawa si Marga habang pinapanood sila mula sa beranda. Ay nako, kung lahat ng doktor ganyan ka-sweet, hindi na siguro natatakot mga pasyente. Lumabas si Lyra, may hawak na tablet, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Umupo siya sa tabi ni Marga, hindi inaalis ang tingin sa email na nakabukas. "Ano na naman yan, ma'am?" tanong ni Marga. "Parang ang lalim ng iniisip nyo." Report ni Vito, sagot ni Lyra. "Global downturn daw, naapektuhan ang ilang investments nila Sev. Bumaba ang income ng kumpanya. May rekomendasyon na magbawas ng non-essential spending." Napatingin si Marga sa logo ng Dante's Post na nakaprint sa folder sa ibabaw ng mesa. "Kasama po tayo ron, no?" "Yun ang kinakatakot ko," mahina ang sagot ni Lyra. Kinagabihan, sa study room ni Sev, nakahilera sa mesa ang mga dokumento, financial reports, projections at proposal mula kay Rex Valderrama, ang dating karibal sa negosyo na ngayon ay nag-aalok ng strategic partnership. "Severino." Mabigat ang tono ni Carmela sa board meeting kanina na hindi pa lumalabas sa isip ni Sev. "Kung hindi ka papayag sa alok ni Rex na pumasok bilang major investor, kailangan nating magbawas. Hindi pwedeng kumpanya ang unang bumigay." At malinaw sa report kung saan napakalaki ng nilalabas na pera nang walang direct return sa foundation. Napakuyom ang kamao ni Sev habang naaalala iyon. Nasa harap niya ngayon ang proposal ni Rex. Malaking salapi kapalit ng malaking kontrol. Nakalagay sa isang section, rationalization of CSR and charity programs to prioritize core profit centers. Pumasok si Lyra sa study, marahang nagsara ng pinto. "Sev, maingat niyang bumad. Narinig ko ang usapan ninyo ni Carmela kanina sa phone." Napailing si Sev, hinilot ang sentido. "Sinabi ko nang ayaw kong galawin ang foundation. Pero sa totoo lang, lalong sumisikip ang pondo. Kung tumuloy pa ang krisis, pati mga empleyado ng kumpanya maapektuhan." "Alam kong totoo yan," sagot ni Lyra, umupo sa harap niya. "Hindi ako bulag sa numbers. Pero Sev, kung puputulin natin ang Dante's Post, hindi lang tayo mawawala ng program. May mga batang umaasa sa kanila. Mga batang tulad ni Noah, ni Jiro, tulad ni Eliana dati." "Alam ko," sagot niya, napabuntong hininga. "Yun ang hindi ko matimbang. Pamilya ko sa kumpanya, pamilya ko sa foundation, pamilya ko dito sa bahay, lahat parang nakasabit sa akin." Hindi nila alam nakatayo pala sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto si Eliana. Yaka ang isang stuffed dog. Naririnig niya ang salitang foundation, bawas, puputulin,
kahit hindi niya lubos maintindihan. Kinagabihan, nang tahimik na sa bahay, kumatok si Eliana sa study. "Papa?" tawag niya. Sumungaw ang maliit na ulo. Kasunod niya si Dante, nakalusot din sa pinto. "Oh anak, bakit gising ka pa?" tanong ni Sev. Agad tinakpan ang ilang papeles para hindi na siya ma-stress. "May narinig po ako kanina." Mahina ang boses ni Eliana. "Yung bawas sa foundation? Ibig sabihin po ba, hindi na pupunta si Dante sa mga bata? Hindi na po ba nila makikita si Kuya Dante?" Napayuko si Sev, napatitig sa mesa. Hindi niya inasahang maririnig ito ni Eliana. Naglakad si Dante papunta sa bata. Inamoy ang kamay nito, saka umupo sa tabi niya. Parang nakikiusap din. Lumapit si Lyra, pumuesto sa likod ni Eliana. "Anak, hindi pa naman napagdedesisyonan yun," aniya. "Totoo po ba na wala na tayong pera?" Diretsong tanong ni Eliana. Sa paraang inosente, pero tinatamaan ang laman. "Kasi po, kung wala na, pwede naman po akong hindi na bumili ng bagong laruan. Pwede pong yung pera, ibigay na lang kay Kuya Dante para makapunta siya sa ospital." Parang piniga ang puso ni Sev sa tanong na iyon. Lumuhod siya sa harap ng anak. Hinawakan ang magkabila nitong balikat. "Eliana," malumanay niyang sabi, "hindi ko kukunin si Dante sa mga bata. Hindi ko kayang sabihin sa kanila na hindi na darating ang aso na gusto nilang yakapin. Pero kailangan lang naming mag-isip ni Mama kung paano namin maipagpapatuloy ang foundation na hindi nalulunod ang kumpanya." "Hindi ba po pwedeng humingi ng tulong?" tanong ni Eliana, kumakagat sa labi. "Si Mama po humingi ng tulong kay Lord noon. Si Kuya Dante tumulong din. Baka po may ibang taong gusto ring tumulong sa ibang bata, hindi lang tayo." Nagkatinginan sina Sev at Lyra. Simple lang ang pagkakasabi ng bata, pero ang bigat ng laman. Kinabukasan, maagang nagpunta si Sev sa opisina. Imbes na diretso sa boardroom, dumaan siya sa chapel sa ground floor ng building nila. Isang maliit na espasyo na matagal na niyang hindi pinapasok. Tahimik siyang umupo sa huling row, saka doon ibinuhos ang bigat na matagal niyang ikinukulong. "Kung may mali man sa mga desisyon ko noon," bulong niya, "sana ngayon, kahit isang beses itama ko. Ayokong may anak na mawala ng pag-asa dahil sa maling pagpili ko." Hindi lang si Eliana, pati yung mga anak ng ibang magulang na umaasa sa amin. Pagdating ng oras ng board meeting, kumpleto ang mga miyembro. Naroon si Carmela, si Vito, ilang independent directors at si Bianca bilang guest para sa foundation report. Nasa gitna ng mesa ang proposal ni Rex Valderrama. "Let's get straight to the point," panimula ni Carmela. "Severino, tatanggapin ba natin ang alok ni Rex o hindi? Kung hindi, kailangan may malinaw kang plano para hindi lumubog ang kumpanya." Tiningnan ni Sev si Vito na tumango lang na parang sinasabing, "Nasa iyo ang desisyon." Huminga ng malalim si Sev. "Hindi ko tatanggapin ang alok ni Rex," matatag niyang sabi. "Hindi ako magiging figurehead lang sa kumpanyang itinayo ko mula umpisa. At hindi ko isusuko ang foundation bilang unnecessary cost." Nagtaas ng kilay si Carmela. "At anong plano mo kung gayon? Dasal at therapy dogs?" Ngumiti ng tipid si Sev, pero hindi na galit ang balik niya. "Plano ko ay restructuring. Ibebenta natin ang ilang non-core luxury assets. Lilimitahan ang expansion sa ilang projects abroad na mataas ang risk at gagawa tayo ng endowment fund para sa foundation, hiwalay sa operating budget ng kumpanya. Maglalagay ako ng malaking bahagi ng personal kong kayamanan doon. Hindi na lang ito CSR ng kumpanya. Ito na ang personal na panata ng pamilya namin." Sumabat si Bianca, may hawak na presentation. At base sa pledges mula sa ilang private donors na na-reach out ko na, "Dear Carmela, hindi lang si Sir Sev ang papasok sa endowment. May mga pamilya ring gustong tumulong dahil na-touch sa programa. Wala man itong direct profit, pero may intangible value sa brand at sa komunidad na hindi natin pwedeng i-discount." Tahimik si Carmela. Tiningnan niya ang mga slides. Larawan ng mga batang nakangiti, mga magulang na umiiyak sa pasasalamat, at si Dante na laging nasa gitna. Bakit parang mas naniwala na sa proyektong ito ang iba
kaysa sa akin? Mahina niyang tanong. Halos siya na lang ang nakakarinig. Naalala niya ang araw sa ospital noon, kung kailan halos hindi siya makapagsalita sa nakita niyang bata na nakangiti sa gitna ng kimo, habang nilalapitan ni Dante. Hindi niya iyon pinahalata, pero mula noon, may maliwanag ng kurot sa puso niya. Severino, sa wakas ay sabi ni Carmela, mas mababa na ang tono. Hindi ako sanay sa mga desisyong hindi umiikot sa tubo. Pero hindi rin ako bulag sa epekto nito sa mga taong tinutulungan ninyo. Kaya ganito na lang, hindi ako magbobotong pabor sa alok ni Rex. At napatingin siya kay Vito, bahagyang ngumiti. Magdo-donate din ako sa endowment fund. Hindi dahil kumbinsido ako sa lahat ng detalye, kundi dahil niniwala ako sa resulta na nakikita ko sa mga batang yon. Nagulat si Sev, pati si Lyra na dumating sa latter half ng meeting bilang observer. Carmela, sigurado ka? Bago magbago isip ko, sagot ni Carmela, natawa ng kaunti. At may isa pa akong kondisyon. Hindi na ako mag-e-extend ng term sa board sa susunod na taon. Panahon na para bigyan ng upuan ko ng taong mas marunong magbalanse ng tubo at puso. Pag-uwi ni Sev sa mansyon, sinalubong siya ni Eliana sa pinto. Kasama si Dante. "Papa!" sigaw niya. "Tinulungan ka po ba nila? Hindi na po nila aalisin si Kuya Dante?" Binuhat siya ni Sev. Umiikot pa sa sala. Tawa ng tawa ang bata. "Hindi nila aalisin si Kuya Dante," sabi niya. Medyo paos sa emosyon. "At hindi nila aalisin ang foundation. Mas marami pang batang makakakita sa kanya." "Yay!" sigaw ni Eliana. Niyakap ang leeg ni Sev, sabay yakap sa ulo ni Dante. "Thank you, Lord. Thank you, Kuya Dante." Sa gilid, nakamasid si Lyra. Hawak ang lumang origami bouquet na medyo kupas na pero maingat niyang iniingatan. "Sev," mahinang sabi niya nang ibaba nito si Eliana, "hindi na ito tungkol sa pagiging milyonaryo mo." "Ano?" Umiling si Sev, ngumiti. "Hindi na matagal na, Lyra. Matagal ko nang gustong ipagmalaki hindi ang halaga ng kumpanya, kundi ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. At ngayon, malinaw na sa akin. Pamilya natin, mga batang tulad ni Eliana, at isang asong hindi sumuko sa pagbabantay." Sa hardin noong gabing iyon, habang nakapingala sa mga bituin si Eliana, nakahilig ang ulo sa likod ni Dante, may tahimik na pangakong nabuo sa maliit niyang puso. Na balang araw kapag gaya na ng baga at puso niya, siya mismo ang maglalakad sa mga ospital, magbibigay ng kwento, at magsasabing, "May araw na akala kong wala ng bukas. Pero may isang aso at ilang taong hindi ako sinukuan, at doon pa lang talaga magsisimulang mahubog ang wakas ng kwento nila." Makalipas ang ilang taon, hindi na bata ang nakikita sa mga poster ng Dante's Paws Foundation. Dalagita na si Eliana. Payat pa rin, may peklat pa rin sa dibdib, pero matatag ang tindig at malinaw ang boses. 14 na siya, nakaputing blouse at slacks. May nakasukbit na ID na may nakasulat, "Eliana Alvarado, Survivor and Youth Ambassador." Sa maliit na auditorium ng San Isidro Children's Medical Center, puno ng mga bata at magulang. Sa harap, may maliit na stage, may projector, at sa gilid, nakahiga si Dante sa malambot na unan, may harness na may logo ng foundation. Halos puti na ang balahibo sa mukha niya, mabagal na ang kilos, pero sa tuwing tatawagin ang pangalan niya, bahagyang kumikilos ang buntot. "Magandang hapon po," panimula ni Eliana sa mikropono, bahagyang humihingal pero nakangiti. "Ako po si Eliana, at buhay po ako ngayon dahil sa mga doktor, sa Diyos, at sa isang aso na akala namin noon simpleng bantay lang sa bahay." Tahimik ang mga bata, nakikinig. Sa unang hilera, may batang babae na nakabandana. May chemoport sa leeg. Sa gilid, naroon si Noah, ngayon mga 10 taong gulang, mas malusog at naka-school uniform. At si Jiro na mayon ay nakakalapad na gamit ang magagaan na brace sa binti. "Hindi ko na po ikukwento lahat ng sakit," patuloy ni Eliana. Napatingin sandali kay Dante. Pero noong akala na ng mga doktor na wala ng pag-asa, may isang aso na pilit pumasok sa ospital para lang lumapit sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero mula noon, may nangyaring hindi naming inasahan. At dahil puro on, naisip naning
Hindi pwedeng sa amin lang mangyari yun. Nagpalakpakan ng ilan. Sa likod, nakatayo sina Lyra at Sev. May halong lungkot at tuwa sa mga mata. Si Bianca, abala sa pagre-record ng event, at si Coach Toby naman, nakabantay sa dalawang iba pang therapy dogs na nakaabang sa gilid. Pagkababa ni Iliana sa stage, lumapit ang ilang bata para hawakan si Dante. Mahinang kumilos ang aso, pinilit idikit ang ilong sa kamay ng bawat batang umaabot. Nang yakapin siya ng batang nakabandana, marahan siyang huminga ng malalim, saka muling pumikit. Kinagabihan, tahimik sa vet clinic ni Dr. Cesa Navarro. Nasa examination table si Dante, nakahiga, habang tinitingnan ni Cesa ang resulta ng huling tests. Nasa tabi ang mag-asawa at si Eliana, nakaupo sa dulo ng upuan, mahigpit na yakap ang leash. Dok, hindi mapakali si Sev. Kumusta siya? Maingat na ibinaba ni Cesa ang chart. Matanda na si Dante, malumanay nitong wika. May heart failure na siya. Sev, mababa na ang function ng puso at humihina na rin ang baga. Hindi na natin siya dapat pinapagod ng matagal. Napasinghap si Lyra, napahawak sa bibig. Gaano katagal pa, Dok? Mahina niyang tanong. Hindi ko kayang sabihin ng eksakto. Sagot ni Cesa. Pwedeng buwan, pwedeng mas maiksi. Ang mahalaga ngayon, hindi siya nahihirapan. May mga gamot tayo para maibsan ang hirap ng paghinga niya. Pero hindi na natin pwedeng isipin na kaya pa niyang tumakbo sa ospital, araw-araw. Tahimik lang si Eliana, nakatitig kay Dante. Dok, boses niya'y parang bumabalik sa pagiging 6 na taong gulang. Ibig sabihin po ba, papunta na siya kay Lord? Napalunok si Cesa. Lahat tayo papunta roon, Eliana. Sagot niya, nakangiting malungkot. Pero oo, mas malapit na siya ngayon kaysa dati. Ang magagawa natin, siguraduhin na ang natitirang panahon niya ay puno ng pagmamahal, hindi ng sakit. Pag-uwi sa mansyon, tahimik ang biyahe. Nasa kandugan ni Eliana si Dante, nakasandal ang ulo sa tuhod niya. Pagdating sa garden, inihiga nila ito sa paborito nitong sulok sa ilalim ng malaking puno kung saan siya dati tumatakbo paikot nung bata pa si Eliana. Kuya Dante, mahina niyang wika habang hinihimas ang leeg nito. Kung pagod ka na, pwede ka namang magpahinga. Pero pwede pa tayong magsama sa isang mission, di ba? Yung huli na talaga. Kinabukasan, nag-meeting sila sa veranda. Naroon sina Sev, Lyra, Bianca, Vito sa video call at si Dr. Valen. Sa mesa, may blueprint ng bagong proyekto. Dante's Post Children's Therapy Center. Ang kauna-unahang standalone center nila, katabi ng San Isidro Hospital. Gusto ng ospital, paliwanag ni Bianca, na sa inaugurasyon naroon sina Eliana at Dante para daw symbolic. Pero alam ko rin na delikado para kay Dante ang sobrang stress. Tumingin si Lyra kay Dr. Valen. Doc, bilang psychologist at bilang tao, ano sa tingin niyo? Hindi na natin goal si Dante bilang frontliner. Na therapy dog, sagot ni Valen. Pero bilang huling pagdalo, kung magiging maiksi, payapa at hindi niya kailangang sapilitang mag-perform, baka magandang pagkakataon yon. Hindi lang para sa mga bata, kundi para kay Eliana. Isang maayos na pamamaalam. Nantinginan silang mag-asawa. Sa huli, tumingin sila kay Eliana. Anak, wika ni Sev, ikaw ang pinaka-apektado rito. Pwede kang magsabing ayaw mo. Pwede ring oo, walang mali doon. Tahimik si Eliana, nakatingin kay Dante na nakahiga sa paanan niya. Humihinga ng mabagal. Gusto ko po, sabi niya sa wakas, ng huling misyon niya. Hindi yung parang bigla siyang mawawala na hindi man lang nakita yung lugar na ipinangalan sa kanya. Pero pangako niyo po, kapag napagod siya, uuwi na tayo. Pangako, sabay na sagot ni Lyra at Sev. Dumating ang araw ng inauguration. May malaking tarp sa labas ng bagong gusali, Dante's Paws Children's Therapy Center, in honor of Dante the dog who stayed. May mga lobo, simpleng dekorasyon at mahabang pulang ribbon sa harap. Naroon sina Dr. Honesto, Dr. Regina, Dr. Cesa, Matilde, JC, Noah at ang ina niyan si Maribel, si Giro at ang tatay niyang si Tomas, pati si Carmela. Ngayon ay nakaupo sa gilid, hindi na board member pero special guest. Dumating ang sasakyan ni Sev,
Maingat nilang binaba si Dante. Naka-special harness, may maliit na bandana sa leeg na may paw print. Nakasuporta sina Coach Toby at isang vet assistant, handang magbantay kung mahirapan ang aso. Sumabay si Eliana sa paglalakad. Kahit medyo hingal, dire-diretso ang hakbang niya papunta sa gitna. Nang makita ng mga bata si Dante, sabay-sabay silang nagpalakpakan. Hindi sobrang lakas, parang alam din nilang matanda na ang aso. Ladies and gentlemen, anunsyo ni Bianca sa mikropono. Narito ngayon sa harap natin ang dahilan kung bakit may ganitong center. Hindi CEO, hindi doktor, hindi politiko, kundi isang aso na minahal ang isang bata at hindi siya iniwan. At narito rin ang batang yon na ngayon ay dalagita na, si Eliana. Umangat ang mikropono kay Eliana. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang pagod sa dibdib, pero hinarap ang tao. Hindi ko na po papahabain, bungad niya. Nanginginig ang boses. Ang gusto ko lang pong sabihin, kung dati, akala ko, kwento lang namin ito ni Dante. Ngayon, kwento na nating lahat. Bawat batang papasok sa center na to, gusto kong maramdaman na hindi sila nag-iisa. At kung may araw man na pakiramdam niyong sinuuan na kayo ng mundo, sana maalala niyong may isang aso na hindi sumuko sa akin nung sanggol pa ako. Lumuhod siya sa tabi ni Dante. Hinawakan ang ulo nito. Kuya Dante, sa ngalan mo, magbubukas na tong center. Hindi ko alam kung gaano pa tayo katagal magkakasama. Pero kahit anong mangyari, dala-dala ka na namin. Sabay silang pumuwesto sa ribon. Si Eliana, si Sev, si Lyra, si Noah, si Jiro at si Carmela. Habang hawak ni Dante ang dulo ng ribon sa ngipin, tinuruan ni Toby. Sa hudyat, sabay-sabay nilang pinutol ang ribon. Nagpalakpakan ng lahat. Pagkatapos ng seremony, pinapasok si Dante sa loob ng center. May maliit na mural na nakapinta sa dingding. Larawan niya, kasama ang silhouette ng batang may peklat sa dibdib. Sa baba ng mural, nakasulat, para sa lahat ng batang pinipili pa ring lumaban, kahit pagod na. Hindi kayo nag-iisa. Umupo si Eliana sa maliit na sofa sa therapy room. Karga ang ulo ni Dante sa kandungan niya. Sa labas, abala ang mga staff sa pag-aayos. Tumatawa ang mga bata. Nagpipicture ang mga magulang. Sa loob, tila bumagal ang oras. Kuya Dante, bulong ni Eliana, hinihimas ang tenga nito. Salamat ha, hindi kita makakalimutan. Pag hindi na kaya ng katawan mo, okay lang. Nandito na yung mga kapalit mong aso. Turuan mo sila sa panaginip ko, ha? Bahagyang iminulat ni Dante ang mata. Tumingin sa kanya ng ilang segundo. May mahinang pag-angat ng buntot, saka dahan-dahang bumaba ulit. Bumuntong hininga siya ng malalim, mahaba, parang naglalabas ng buong bigat ng taon. Sev, tawag mahina ni Lyra, nakatayo sa pinto, pinadmamasdan ng eksena. Tingnan mo, tahimik na huminto ang dibdib ni Dante sa pag-angat. Walang sigaw, walang kaguluhan, walang alarm. Nakaunan ang ulo niya sa kandungan ng batang minsan niyang binantayan sa NICU. At ngayon ay dalagitang nagsasalo sa sakit at pasasalamat. Umiyak si Eliana, pero hindi yung hagulgol na parang galit sa mundo. Iba, luha ng taong alam na kahit masakit, tama na. Niyakap niyang katawan ni Dante, hinalikan ito sa noo. Thank you, bulong niya, paulit-ulit. Thank you, thank you. Ilang linggo matapos ang libing ni Dante sa ilalim ng punong paborito niya sa mansyon. Itinayo ni Sev ang maliit na estatwa nito sa harap ng center. Isang German Shepherd na nakaupo, nakatingin sa pinto, parang laging handang sumalubong. Lagi itong may sariwang bulaklak mula sa mga batang dumadaan. Sa unang araw na bumalik si Eliana sa center nang wala si Dante, dala niya ang bagong henerasyon ng therapy dogs. Si Luna, si Toby, at 3 pang bagong pagsak mula sa training. Sa pintuan, sandaling huminto ang dalagita. Hinaplos ang malamig na estatwa ng aso. Kuya Dante, mahinang sabi niya. Ako na ang bahala sa mga bata. Ikaw na bahala sa amin sa taas. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga batang nakamask, nakadextrose, naka-wheelchair at ng mga matang sanay na sa sakit. Pero umaasang may kaunting liwanag pa rin. Ngingiti siya lalapit at sasabihin, Hi,
Ako si Eliana. Dati, ako yung batang akala ng lahat, hindi na makakalabas ng ospital. Pero may isang aso at maraming taong hindi sumuko. Gusto niyo bang makilala yung mga aso namin? Hindi man nila kayang gamutin lahat ng sakit. Kaya nilang samahan kayo habang lumalaban. At sa bawat ngiti ng batang nakakapit sa leeg ng aso, sa bawat magulang na nakakalimot sandali sa bigat, buhay na buhay pa rin si Dante. Hindi na sa katawang tumanda at napagod, kundi sa misyon at pagmamahal na ipinamana niya sa batang minsang sinukuan na ng mga doktor, pero pinili ng isang aso na hindi kailanman bitawan.